Ang kwento ay nag-umpisa sa isang bangkay ng dalagang may napakagandang katawan. Ang tatay ng babae ay humingi ng tawad dahil sa kanyang pagpatay sa kanyang anak. Todo din ang kanyang pag-iyak dahil sa 99 niya na itong pinapatay. Ang ulan ay patuloy sa pagbagsak ng malakas habang sinasabing may isang pagkakataon na lang siya. Mula sa taas ng kanyang ulo ay may numero na isa. Nagpakita din siya ng pagkadesidido dahil kailangan niyang iligtas ang anak niyang si Dami. Ang lalaking si Minsuk ay nagulat dahil sa kanyang napanood na mga zombie na nire-report mula sa telebisyon. Ang mundo ay biglang nag-collapse dahil sa mga zombie na lumitaw sa mundo. Kasama ang kanyang napakagandang anak, sila ay kailangang makasurvive sa panganib. Dahil sa naging sobrang mapanganib na ang kanilang mundo, ang anak niya ay namatay sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Nagpakamatay na din si Minsuk matapos mamatay ng kanyang anak, ngunit bigla namang naputol ang kanyang lubid na ginamit. Mula sa kanyang harap ay may bigla na lang sumulpot na tila anghel. Ngumiti din ito at nagpa-cute at binigyan ng pagkakataon si Minsuk na baguhin ang hinaharap nito. Siya ay bigla na lang nagising na may numero sa kanyang ulo. Nagtaka din siya sa nangyayari dahil sa maayos ang kanyang kalagayan. Siya ay napasulyap sa isang sulok na may salamin at nagulat sa numerong lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Bigla niya ding naalala ang kanyang anak na si Dami at agad kinatok ang pintuan ng kwarto ng dalaga. Siya ay nainis sa kanyang tatay dahil sa pang-iistorbo nito ng hating gabi at tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Si Minsuk ay natatarantang makita si Dami dahil sa ayos lang daw ito. Ang dalaga ay nabigla at naguluhan, tinanong niya din na kung nagkaroon nga ba ang kanyang tatay ng masamang panaginip. Makalipas ang ilang minuto, sila naman ay nakapaghanda na at lumabas na sa loob ng bahay para umalis, na ipinagtaka naman ng kanyang anak na dalaga. Habang sinasabi na wala na silang natitirang oras para magpaliwanag, si Dami naman ay nasasaktan sa ginagawang paghila ni Minsuk. Siya ay sinabing mamamatay lang sila kung mananatili sila sa loob ng bahay, ngunit may bigla namang may sumulpot na zombie sa kanyang likod, na nagawa naman muling makapagpagising sa kanyang starting point. Habang siya ay patuloy na nagugulat sa nangyari, napansin niya namang bumaba ang numero na nasa kanyang ulo na kanyang ipinagtaka. Habang nag-iisip kung anong nangyayari, napagtanto niya din naman na numero ito ng kanyang natitirang buhay upang magkaroon ng tsansa na makasurvive sa apocalypse na ito at mailigtas ang kanyang anak. Si Minsuk ay tinapos ang isang zombie at makikitang nabawasan na naman ang kanyang numero sa ulo. Habang patuloy na babawasan ang kanyang tsansang mailigtas ang kanyang anak, ito naman ay patuloy na hindi niya magawang mailigtas. Matapos niyang mahuli ng mga zombie, nagpapakamatay na lang din siya upang mag-restart at muling iligtas ang kanyang anak. Si Minsuk ay nakarating na din kung saan 13 na lang ang kanyang numero. Habang patuloy siyang nakakakuha ng mga experience sa kanyang paglalakbay, siya naman ay muling pumalpak dahil sa naging zombie ang kanyang anak. Siya ay iniisip din na ililigtas niya si Dami kahit gaano karaming beses pa siya namamatay. Ang dalaga ay nagtangka na kagatin siya, ngunit niyakap lang naman ito ng kanyang tatay. Matapos niyang maghanda para tapusin ang kanyang sarili, nagising naman siyang lumuluha mula sa kanyang restarting point. Si Dami ay biglang nagising matapos niyang makarinig ng kakaibang ingay sa labas ng kanyang kwarto. Siya ay lumabas at tinanong na kung anong ginagawa ng kanyang tatay. Matapos maihanda ang mga gamit na dadalhin, si Dami naman ay tila nagulat at nagtaka dahil sa kakaibang ikinikilos ni Minsuk. Si Minsuk ay biglang niyakap ang kanyang anak, nangako din siya kay Dami dahil kahit gaano karaming beses pa daw siyang hindi magtagumpay ay ililigtas niya ito kahit na anong mangyari. Habang sinasabi na magtiwala lamang ito sa kanya, ang dalaga naman ay nagtaka sa ikinikilos ng kanyang tatay. Habang dala ang anak niyang wala ng buhay, makikita namang may isang pagkakataon na lang siya. Matapos ang 99 na pagkakataon, nakita niya na din naman ang perpektong lugar upang matirhan. Mula sa lugar na ito ay may napakaraming sundalo, may maganda ding pasilidad ang lugar para sa mga taong nagkakasakit at mga survivors. Ayon kay Minsuk, ito na ang perpektong lugar para manirahan hanggang sa pagtanda. Matapos niyang manatili sa lugar ng 40 years, siya naman ay binisita din ang puntod ng kanyang anak. Ayon kay Minsuk, ito na daw ang kanyang huling pagkakataon, kaya naman nag-ingat daw siya ng sobra. Sinabi niya din na sigurado na siyang ligtas ang lugar na ito, at ang kailangan na lang daw nila ay ang makarating sa lugar na ito na tinatawag na Daejeon. Siya ay naghanda na din upang tapusin ang kanyang sarili, upang muling balikan ang kanyang anak sa nakaraan at iligtas ito sa huling pagkakataon. Matapos niyang makabalik sa nakaraan, hindi naman nagtagal nang sila ay nakapaghanda na para lumabas ng kanilang bahay. Matapos magkatinginan ng mag-ama, naalala naman ni Minsuk na namatay si Dami bago pa sila makarating sa Daejeon noon dahil sa kanyang nagawang pagkakamali. Iniisip ni Minsuk na 100 beses niya nang inulit ang senaryong ito at ang tanging kailangan na lang daw nila ay ang makarating sa shelter ng ligtas. Siya ay binuksan na ang pintuan, kumpiyansa din siya sa kanyang sarili na hindi na siya papalpak sa pagkakataong ito.
Siya ay nagtaka sa kanyang nakita dahil sa bigla na lang may napakaraming zombie ang nakaabang sa labas ng kanilang bahay. Dahil sa ngayon lang nangyari na may napakaraming zombie sa labas ng kanilang bahay, siya ay bigla namang nanigas at hindi nakakilos. Siya ay inalala ang nakaraan at sinabing hindi pa nangyari na magbago noon ang mga senaryo. Habang tumatakbo ang mga zombie papunta sa kanya, siya naman ay tuluyang hindi na nakakilos. Si Dami ay nag-alala sa kanyang tatay, ngunit itinulak niya naman ito papunta sa loob ng bahay. Habang nagsasara ang pintuan para sa isa't isa, ang dalaga naman ay nanlaki ang mata dahil sa pagsigaw ni Minsuk mula sa labas. Si Dami ay napasigaw na lang din at agad pumunta sa may pintuan. Ang dalaga ay nakiusap na buksan ang pintuan, ngunit ang tatay niya naman ay pinipigilan ang pagbukas nito mula sa labas habang kinakain siya ng mga zombie. Si Dami ay patuloy sa kanyang pag-iyak, habang si Minsuk naman ay sobra ang pagtitiis sa mga ginagawa ng mga zombie dahil kumpara sa sakit na makitang mamatay ang kanyang anak ay baliwala lamang daw ito para sa kanya. Habang inaalala noong sanggol pa lang si Dami, sinabihan niya naman itong huwag nang umiyak ang kanyang anak habang siya ay paunti-unti nang nawawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Si Minsuk ay napapaisip na kung hanggang dito na nga lang daw ba ang kanyang magagawa. Ngunit ito naman ay biglang lumaban para makontrol ang kanyang sarili, hanggang sa bigla niya nalang binuhat ang mga zombie na kumakain sa kanya. Habang patuloy siyang kinakain ng mga zombie, ito naman ay napasigaw na lamang at iniisip na kailangan niyang iligtas ang kanyang anak kahit na anuman ang mangyari. Gamit ang malakas na puwersa bigla niya namang napatilapon ang mga zombie sa paligid. Ang isa ay agad sumugod pabalik, ngunit si Minsuk naman ay naghanda at mabilis itong tinanggalan ng ulo. Habang patuloy siyang kumikilos ng mabilis para tapusin ang mga zombie sa paligid, ang isa naman ay bigla na naman siyang nakagat, ngunit agad naman siyang gumanti at kinagat din ito pabalik. Matapos niyang tumalon sa ere kasama ang dalawang zombie, siya naman ay tinapos na din ang isa pang zombie sa kanyang paglapag. Habang patuloy siyang sinusugod ng mga zombie sa paligid, siya naman ay lumingon sa kanila at nag-aura farm habang nasa loob pa rin ng bahay si Dami. Ilang sandali pa, ang pintuan ay bigla na lang ay paunti-unting bumubukas habang nagpapakita ang liwanag ng pag-asa. Habang siya ay nakatingala at naghihintay, nakita niya naman ang kanyang tatay na tuluyan ng nagbago at naging sobrang matipunong lalaki. Tinanong din nito na kung ayos nga lang daw ba si Dami. Ang lugar ay nalipat sa Mapo District kung saan may malaking grocery dito na tinatawag na A-Mart. Si Iglot ay nainis sa kanyang nakita at tinanong na kung sino ang taong dumating. Dahil napakaraming zombie na nagkalat sa paligid, tinanong ng sundalo kung paano ito nakasurvive. Sinabihan niya din ang lalaki na magsalita dahil kung hindi ay babarilin niya ito. Nagtaka din ito sa itsura ng lalaki at biglang nagulat matapos niyang may mapagtanto. Dahil sa sunglasses na suot ng ating bida, pinagkalaman naman ni Iglot kung artista nga daw ba ito. Ang isang hatmama na si Chayeri na may codename na Black Widow ay sinabing umalis na sila. Lumapit din ito sa dalawa at sinabing wala ng lugar para sa kanila. Dahil sa hindi nagsasalita si Minsuk, muli namang sinabi ng dalaga na umalis na ito. Si Yeri ay biglang natigilan habang sinasabi ni Minsuk na isang linggo na silang naglalakbay kaya naman lumalala na daw ang asthma ng kanyang anak. Nakiusap din siya na iligtas nila si Dami. Ayon sa kanya, kahit si Dami na lang daw ang kunin nila at kahit huwag na siya, na ikinagulat naman ng kanyang anak. Matapos niyang makinig sa mga sinabi ni Minsuk, nag-umpisa naman itong tila mainis. Napangiti na lang si Iglot sa isang sulok at sinabi na kung inaakala daw nga ba ng mga ito na madali nilang mauuto ang kanilang kapitan. Sa hindi inaasahan si Yeri naman ay biglang bumugso ang luha at may lumalabas pang sipon. Sinabi na din ng dalaga na papasukin na nila ito, nagpalusot na lang din siya at sinabing hindi siya naaawa sa dalawa dahil sa ngayon ay kailangan lang daw nila ng mga ekstrang tauhan sa kanilang lugar. Matapos niyang pagmasdan na umalis si Yeri, siya naman ay napangiti dahil sa hindi pa din daw nagbabago ang dalaga. Ayon kay Minsuk, isang kapitan si Yeri na kasalukuyang dinidepensahan ang supermarket. Inilarawan niya din ang ugali ni Yeri sa isang serpiente, ngunit lumalambot daw ang puso nito sa tuwing nakakarinig tungkol sa mga magulang na nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak. Si Dami ay nainis sa kanyang tatay dahil sa wala naman daw sa plano ang ibang sinabi nito kanina. Si Iglot ay bigla nang tinawag ang dalawa para sumama sa kanila, habang si Dami naman ay patuloy nagkunwaring may asthma. Bigla ding sumakit ang ulo nito na ikinainis naman ni Iglot. Si Minsuk ay agad namang inalalayan ang kanyang anak, habang inaalala na masyado ng stress ang dalaga at kailangan na ng sapat na pahinga. Nagtaka din siya tungkol sa kanyang sarili dahil sa imbes na maging zombie siya ay lumakas lamang siya. Ayon kay Minsuk, ang lugar na ito ay naglalaman ng sapat na supply para sa kanila na binabantayan din ng mga aktual na mga sundalo. Mula sa isang sulok napansin niya ang gumuhong gusali at sinabing hindi daw dapat ito naging ganito. Ayon kay Iglot, inatake sila ng mga zombie 3 araw na ang nakalipas.
Nilabanan daw ni Yeri ang mga zombie at pinasunod sa katabing gusali. Gumamit din ito ng zipline upang makabalik sa supermarket. Matapos magsama-sama ng maraming zombie sa lugar, pinasabog din nila ang bomba na inihanda nila ng mas maaga sa loob ng gusali. Ayon kay Iglot, siguradong nadurog na daw ang mga ito, ngunit malamang may mga ilang nakaligtas pa na zombie na kasalukuyang nabubulok sa loob ng gumuhong gusali. Ang sundalo ay napalingon kay Minsuk at napansin ang nagulat na ekspresyon nito. Tinanong ni Iglot kung bakit ganito ang ekspresyon ni Minsuk. Malamang iniisip din daw nito na baka may lumabas na mga zombie sa gumuhong gusali. Mula sa likod ni Iglot ay may zombie na biglang sumulpot. Nagulat din siya matapos niyang makita ang dambuhalang Titan na zombie. Habang pinagmamasdan ang pangit na mukha ng zombie, ito naman ay naghanda para umatake at nagawang madurog ang konkreto. Ang mga bitak ng konkreto ay tumatalsik sa tabi ni Yeri, habang siya naman ay inatake na lang din bigla ng zombie. Ngunit nagawa niya namang makaiwas sa tamang oras. Hindi nagtagal, ang ibang sundalo naman ay napansin na din ang lumitaw na zombie sa lugar. Si Yeri ay inutusan na rin ang kanyang mga kasama para paputukan ang halimaw, na agad naman nilang sinunod at nagsimulang bumaril. Ang zombie ay tila hindi tinatabla ng bala at nakatayo lamang habang nag-aura farming. Ito ay bigla na lang din nagalit at mabilis na sumugod sa tatlong sundalo, na tinapos niya naman ng isang suntok lamang. Ang isa ay himalang nabuhay, kaya naman ginamit na ng zombie ang kanyang dalawang kamay para tapusin ang isang lalaki. Ang dalang bag ni Minsuk ay biglang tumama sa zombie, habang si Yeri naman ay nagawang masagip ang kanyang kasamahang sundalo. Si Yeri ay sinigawan ang kanyang kasama upang matauhan ito at paalalahanan, habang siya naman ay napagtantong hindi katulad ng normal na zombie ang kalaban nila ngayong pagkakataon. Matapos niyang lumingon sa supermarket, sila naman ay mabilis tumakbo habang sinasabi na pumunta sila sa loob. Si Minsuk ay may gustong sabihin, ngunit sinabi naman ng dalaga na tumahimik lang ito at tumakbo. Habang sila ay patuloy sa pagpunta sa loob ng supermarket, si Minsuk naman ay gumana ang pandama niya bilang tatay at naghanda para lumaban upang protektahan ang kanyang anak. Siya ay tuluyan na ding sumugod sa dambuhalang zombie. Ayon kay Yeri, balak niyang pansamantalang ikulong ang zombie sa loob ng gusali habang nag-iisip siya ng paraan kung paano ito tatapusin. Siya ay biglang natigilan matapos niyang makitang nasa loob pa din ang mga tao. Iniisip niya din na dapat kanina pa tumakbo ang mga ito at lumikas dahil sa yun daw ang kanilang protokol. Si Yeri ay biglang napahinto at sinabing aabalahin niya na muna ang halimaw habang silang tatlo naman daw ay pumasok na sa loob ng gusali. Matapos niyang makita si Dami, nagtaka naman ito na kung nasaan nga daw ba ang kanyang tatay. Bigla din siyang nagalit dahil mukhang tumakbo daw ang tatay nito at iniwan ang kanyang anak. Si Dami ay may itinuro sa isang sulok na ipinagtaka naman ng napaka-sexy na si Yeri. Siya ay biglang nanlaki ang mga mata matapos niyang makitang nakikipaglaban si Minsuk sa dambuhalang zombie at nagawang matanggalan ito ng ulo. Matapos masaksihan ang ginawa ni Minsuk, ang lahat naman ay nagulat sa kanilang nakita. Pati ang tatay ng isang bata ay tinakpan ang mata ng kanyang anak upang hindi mapanood ang nangyayari. Matapos patayin ni Minsuk ang napakalaking zombie, siya naman ay napabuntong hininga na lamang. Si Minsuk ay biglang humingi ng tawad na ipinagtaka naman ni Yeri. Si Minsuk ay nagpatuloy sa paghingi ng tawad kay Dami dahil sa hindi daw nito natupad ang kanyang pangako sa kanyang anak. Ayon sa kanya, hindi niya na napigilan ang kanyang sarili dahil sa ayaw niya daw makita na masaktan ang kanyang anak. Si Yeri ay bigla namang naalerto kay Minsuk dahil sa kakaibang ipinakita nito. Tinanong niya din na kung sino nga daw ba talaga si Minsuk. Habang nakatayo ang maskuladong tatay, ito naman ay sinabing siya si Ryu Minsuk na tatay ng isang magandang dalaga na si Dami. Ang kanyang anak ay nag-alala din naman sa kalagayan ng kanyang tatay dahil kung sasabihin nito ang kanyang tunay na katauhan ay siguradong malalagay daw ito sa panganib. Matapos sabihin ni Minsuk na isa siyang zombie, dinugtungan niya naman ito ng salitang expert. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, nagtaka naman si Yeri, ganon na din ang kanyang anak. Si Minsuk ay sinabi naman na simula noong nagka-outbreak ay pinag-aralan niya na ang mga zombie upang malaman ang mga kahinaan nito upang makasurvive sa apocalypse. Masaya din daw siyang makatulong sa kanila at inaasahan pa daw ang pakikipagtulungan niya kanila Yeri sa hinaharap. Ang dalaga naman ay napangiti na lamang at tila naniwala sa mga sinabi ni Minsuk, ngunit ito naman ay biglang inilapit ang kanyang mga bundok at tinutukan ng patalim si Minsuk. Si Dami ay pinigilan si Yeri, ngunit pinatahimik lang naman siya ng kapitan. Dahil sa pagtalo ni Minsuk sa isang halimaw na hindi tinatabla ng bala, gamit lamang ang kanyang mga kamay, napansin niya din naman ang mga mata nito na tila katulad ng mga zombie. Ang dalaga ay tila hahalikan na si Minsuk habang tinatanong na kung isang tao pa nga daw ba ito. Tinanong niya din si Minsuk na kung pinagloloko nga daw ba siya nito habang pinagpapatuloy ang kanyang paghihinala sa kanya. Ang dalaga ay muling sinabi na sagutin nito ang kanyang mga tanong. Si Minsuk ay sinabi naman na epektibo daw ang mga ginawa nilang pagbaril
Ayon sa kanya humina daw ng sobra ang halimaw dahil sa kanilang ginawa. Si Minsuk ay sinabing eater ang tawag niya sa zombie na may kakayahang mag-fusion upang makapagpalakas. Ayon sa kanya may malaki itong kahinaan na nasa leeg ng halimaw. Siya ay iniisip naman na tama ang kanyang sinabi, ngunit kailangan pa din daw ng matinding puwersa para magawa ang kanyang ginawang pagtapos sa halimaw. Tinanong ni Yeri ang tungkol sa pulang mga mata ni Minsuk, kaya naman sinabi niyang may genetic condition siya na nagkukulang sa melanin. Ito din daw ang dahilan kung bakit siya nagsusuot ng sunglasses upang maiwasan ang klaseng pagtingin na ipinapakita ngayon ni Yeri. Muling tinanong ni Minsuk na kung mukhang zombie nga daw ba siya para sa kanya. Habang hindi makapagsalita ang dalaga, iniisip niya namang na siguradong may mali kay Minsuk, ngunit siguradong hindi daw magagawang protektahan ng isang zombie ang kanyang anak. Si Yeri ay tuluyan ng sumuko at inalok na ang dalawa para pumasok sa loob habang ipinapakita ang matambok na mga bundok. Tinawag niyang Mr. Expert si Minsuk at ipinaalalang babantayan niya ito ng mabuti. Matapos niyang mapagmasdan ang mga namatay niyang kasamahan, ang iba naman ay tinanong na kung ayos nga lang daw ba siya. Siya ay sinipa naman ang binti ng kanyang kasama at ipinaalala na dapat inililikas nila sa underground parking lot ang mga sibilyan sa oras ng emergency. Ang lalaki ay humingi ng tawad dahil sa nagpanik daw sila at hindi nakapag-isip agad ng maayos. Pinaalala din naman ni Yeri na kung hindi napigilan ang halimaw ay siguradong patay ang lahat ng mga tao sa loob ng gusali. Kapag nangyari muli ang kapalpakan ng kanyang mga kasama siya na din daw ang tatapos sa kanila, na sinang-ayunan naman ng isang lalaki, habang ang sinipa niya naman ay nainis kay Yeri. Ang eksena ay nalipat sa loob ng supermarket, habang si Minsuk naman ay nagtaka sa pagtitig ng kanyang anak, kaya naman sinabi niyang masaya siyang hindi nahuli ang kanyang tatay. Tinanong ni Dami na kung kilala niya nga daw ba si Yeri, ngunit ito naman ay sinabing hindi niya ito kilala habang inaalala ang mga pinagsamahan nila noong mga nakaraan niyang buhay. Si Dami ay nagtaka kung kailan pa natuto ang kanyang tatay sa pagsisinungaling, kaya naman sinabi niyang natutunan niya ito sa kanya, na ipinagtaka naman ni Dami dahil hindi niya naman daw ito tinuruan. Si Minsuk ay muling sinabi na tinuruan siya nito, habang inaalala ang pinagsamahan nila noong nakaraan niyang buhay. Habang nagtataka ang dalaga sa sinasabi ng kanyang tatay, ito naman ay sinabing kukuha na muna siya ng makakain nila. Si Minsuk ay pinagmasdan ang maganda niyang anak, habang ang eksena naman ay nalipat sa nakaraang ilang mga araw kung saan tinuruan siya nito na dapat hindi malaman ng ibang tao ang tungkol sa kanyang pagbabagong anyo dahil siguradong malalagay daw ito sa panganib. Habang humihingi ng pagkain si Minsuk, siya naman ay nakikisama din sa ibang tao sa loob ng lugar. Napagtanto niya din na tama ang mga sinabi ni Dami dahil sa masyadong sensitibo daw ang pag-iisip ng mga tao. Si Minsuk ay tuluyan ng nakabalik ngunit ang dalaga naman ay bigla na lang nakatulog na agad niya namang kinumutan. Siya ay bigla ding nagtaka na kung bakit sobrang bilis ng paglakas ng mga zombie ngayong pagkakataon. Naalala niya din ang mga zombie sa labas ng kanilang bahay dahil sobrang kakaiba daw talaga ang nangyaring ito. Malamang siya din daw ang dahilan kung bakit may napakabilis na pagbabago ngayon sa mga zombie. Mula sa lugar na kung nasaan sila hanggang sa gubat, si Minsuk naman ay nararamdaman na parabang hinahanap siya ng mga zombie. Mula sa kakahuyan ang mga zombie naman ay papunta na din sa syudad kung nasaan si Minsuk. Hindi nagtagal siya naman ay biglang sumulpot sa grupo ng mga zombie na bigla namang napansin ng mga ito. Siya ay nagpasalamat din dahil sa nagawa niya na daw silang matagpuan. Habang papunta na ang mga zombie sa kanya, si Minsuk naman ay biglang hinati ang dala niyang hagdan upang tapusin na daw ang laban bago pa magising ang kanyang anak. Ang maskuladong tatay ay handa ng lumaban habang sinasabi na kailangan niya pang ipagluto ang anak niya mamaya bago ito magising. Habang pasugod na ang mga kalaban, nagawa niya namang matamaan ang ulo ng isang zombie na tuluyang namang tumapos sa dambuhalang zombie. Si Minsuk ay patuloy tinatapos ang mga kalaban sa paligid ng mabilis. Dahil sa dami ng kalaban siya ay biglang nakagat na nagawa namang maputol ang kanyang isang buong braso. Si Minsuk ay patuloy lumaban sa grupo ng zombie at bigla na lang bumalik ng mabilis ang kanyang braso. Naghanda din siyang sumuntok na nagawang dumurog sa ulo ng dambuhalang halimaw. Ang apat na zombie na tila ahas ay biglang umangat, na agad namang naglabas ng kakaibang likido at mapasabog ang lugar na kung nasaan si Minsuk. Ang ating bida ay biglang bumulusok pa itaas at bigla na lang din tinapos ang mga kalaban. Inilabas niya na din ang itinatago niyang sandata at hiniwa ng mabilis ang mga zombie sa paligid ng maraming peraso. Habang papunta siya sa huling zombie na nasa paligid, ito naman ay kumilos para labanan si Minsuk. Ngunit wala din naman itong nagawa kundi ang sumigaw, na mabilis naman tinapos ni Minsuk. Matapos ang nangyaring laban, ang umaga naman ay sumapit na sa supermarket kung nasaan tulog pa din si Dami. Hindi nagtagal ito ay nagising na at agad na ding nag-stretching. Napansin niya din agad ang kanyang tatay na may dalang pagkain para sa kanya.
Matapos makita ang mukhang masarap na pagkain, siya naman ay sinabi na malamang gutom na si Dami. Habang tulala ang dalaga, ito naman ay bigla na lang din natuwa at sinabing gutom na siya. Ang eksena ay nalipat sa opisina ni Yeri, kung saan nire-report ng kanyang tauhan ang mga ingay na nangyari kaninang madaling araw. Sinabi din nito na pumunta sila sa area at natagpuan ang napakaraming zombie na namatay. Si Yeri ay nagulat at hindi makapaniwala, tinanong niya din na kung naglaban nga daw ba ang mga zombie sa isa't isa. Ang lalaki ay sinabi din naman na pati siya ay hindi makapaniwala, ngunit nakita daw ito mismo ng kanyang mga mata. Si Yeri ay nagtaka na kung paano natapos ang sobrang dami ng bilang ng zombie sa loob ng 4 na oras. Matapos niyang mapasulyap sa isang sulok, may napagtanto naman siya, at sinabing tawagin ng lalaki ang lahat, na ipinagtaka naman ng sundalo. Ayon sa dalaga, oras na para maghanda silang umalis sa lugar na ito. Ang isang lalaki ay napatingin sa labas ng gusali at napansin na totoong wala daw talaga siyang makitang zombie kanina pa. Habang nagtataka ang mga tao, ang isang lalaki naman ay sinabing narinig niya ang mga sundalo na hindi na muli nilang maririnig ang mga ingay ng mga zombie sa lugar. Nagsaya din sila matapos nilang mapagtanto na patay na ang lahat ng mga zombie at ligtas na sila. Si Dami ay sinabi din naman na mukhang tuluyan nang nawala ang lahat ng mga zombie. Si Minsuk ay biglang sinuotan ng helmet si Dami. Sinabi niya din na kahit anong mangyari ay huwag itong tatanggalin ni Dami, na kanya namang ipinagtaka. Matapos tawagin ni Yeri ang atensyon ng lahat, siya naman ay sinabing nakumpirma na nilang bigla na lang naubos ang mga zombie sa kanilang area. Ang mga tao ay nagsaya matapos marinig ang balita. Ngunit si Yeri naman ay sinabing kailangan na nilang umalis dito sa lugar. Ang mga tao naman ay nagtaka na kung bakit sila aalis sa lugar kung wala ng mga zombie sa lugar na ito. Ang kapitan ay sinabi naman na bago sila maputulan ng linya ay nagawa nilang makausap ang 2nd Infantry. Ayon sa kanya, may mga sapat na sandata daw ang mga ito at kasalukuyang din tumatanggap ng mga survivor. Ang mga tao naman ay ayaw umalis sa lugar dahil hindi daw sila sigurado kung totoo nga daw ba ang sinabi ng tao mula sa kabilang linya. Si Yeri ay siniguro namang totoo ang sinabi ng nasa kabilang linya dahil kakilala niya daw ang taong ito. Habang ipinapakita ang tinutukoy ni Yeri, sinabi niya namang nagtitiwala siya sa taong ito ng 100%. Ang mga tao naman ay hindi sumang-ayon sa desisyon ni Yeri dahil isang pagpapakamatay daw ang kanilang pag-alis sa lugar na ito. Ang dalawang grupo ay nagpatuloy sa pagtatalo habang ang isang lalaki naman ay inasahan na daw na mangyayari ito. Ang lalaki ay sinabi din na kung lalaki lang ang kanilang leader ay siguradong magdedesisyon itong hindi umalis sa lugar. Tinanong ni Yeri na kung sinasabi nga daw ba ng lalaki na mali siya sa kanyang desisyon, ngunit si Minsuk naman ay biglang nagsalita at sinabing tama si Yeri. Sigurado din daw na babalik ang mga zombie sa lugar na ito. Habang nagtataka ang mga tao sa sinasabi ni Minsuk, ang kapitan naman ay tinawag na zombie expert ang ating bida. Matapos mahawakan ng lalaki ang katawan ni Minsuk, ito naman ay nakita niya bilang zombie habang sinasabi na parang nagpakamatay lang din ang mga ito sa pananatili nila dito sa lugar. Habang kinakabahan ng lalaki, ang isang lalaki naman ay tinanong na kung nasisiguro nga daw ba nito na magiging ligtas sila kung sakaling aalis sila dito sa lugar. Ayon kay Minsuk, hindi siya nakakasiguradong makakaligtas ang lahat. Kaya naman mas lalo silang nainis sa kanya. Si Minsuk ay tinanong na kung pipiliin nga daw ba nilang hindi sumunod sa mga sundalo. Nagtaka din siya na kung makakasurvive nga daw ba silang mga sibilyan nang wala ang tulong ng mga sundalo. Matapos ang maikling katahimikan, sila naman ay napagtantong utang nila ang kanilang buhay sa mga sundalo, lalo na kay Kapitan Yeri. Ang isang lalaki ay sinabi na din na sumunod na lang sila dahil hindi naman daw nila kayang makasurvive nang sila lang. Ilang sandali pa, ang mga tao naman ay nag-cheer para sa kapitan at sinabing susunod na sila sa desisyon nito. Ang dalaga ay bigla din namang nagulat dahil sa kaunting salita lamang ang kinailangan ni Minsuk para mabago ang pag-iisip ng mga tao. Nagtaka din siya na kung sino nga daw ba talaga ang taong ito. Si Minsuk ay sinabing hindi na kailangang magpasalamat ni Yeri sa kanya, habang sinasabi na magaling daw talaga siyang mangumbinsi ng mga tao, lalo na sa mahirap na sitwasyon. Ayon kay Minsuk, ginagawa niya lang daw ito para sa kaligtasan ng kanyang anak. Nakipagkamayan din ito kay Kapitan Cha at sinabing may tiwala siya sa kanya na ikinagulat naman ng dalaga na marinig. Ilang sandali pa, siya naman ay sinabing maghanda na sila para umalis habang siya naman ay susubukan daw na iligtas ang lahat. Mula sa labas ng gusali, ang mga sasakyan naman ay naghanda na para umalis. Ang isang matanda ay napatingin din kay Dami na tila nagtataka sa suot nitong sombrerong pangkonstruksyon. Habang paalis na ang grupo sa area, ang driver naman ay sinabing kakaiba daw ang pakiramdam ng kanilang pag-alis, ngunit sinabihan naman nito ni Yeri na mag-focus dahil ito pa lang daw ang umpisa ng kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal ang isang sundalo ay may napansin at ito ay ang mga zombie na pasugod sa kanila. Ang kapitan naman ay agad na ding inutusan ang kanyang mga kasamahan kung ano ang kanilang gagawin.
Ang grupo ni Yeri ay humiwalay mula sa grupo at nagtapon ng mga pangpaingay sa mga zombie. Ang mga ito ay sumunod na sa kanila habang sinasabi ni Yeri na panatilihin ng kanyang kasama ang distansya. Matapos makita ang sobrang dami ng bilang ng mga zombie, sinasabi naman ni Yeri na pumunta sila sa Shonghan Bridge. Hindi nagtagal sila ay nakarating na sa Shonghan Bridge, habang si Yeri naman ay sinabing magpatuloy lang sila. Ang sasakyan ay biglang umikot paharap sa mga zombie, habang nasa sulok ang kanilang sasakyan. Ang ibang zombie naman ay nahulog sa tulay dahil sa mabilis nilang pagtakbo na hindi nila agad napigilan. Ang mga zombie ay pasugod na din sa grupo ng kapitan, habang mula sa likod naman ng mga zombie ay biglang dumating si Minsuk at dinurog ang mga ito gamit ang pampatag ng daan. Siya ay patuloy ginamit ang pampatag ng daan para durugin ang mga zombie sa daan. Dahil sa ginagawa ni Minsuk, nagulat naman ang tatlo sa kanilang nakita. Hindi nagtagal bumagsak na ang mga zombie sa dulo ng tulay. Habang patuloy na sa biyahe ang mga sibilyan, ang matanda naman ay tila hindi pa din komportable kay Dami. Ang dalaga ay nagtaka sa balak gawin ng kanyang tatay kanina. Sinabi niya din na baka mapansin ng mga sundalo ang kakaiba kay Minsuk. Matapos marinig na nakabalik na si Kapitan Yeri, nakita niya naman ang kanyang tatay na sinasabing tutulong lamang siya ng kaunti sa mga sundalo na kanya namang ipinagtakang makita. Si Yeri ay sinabing manatili sila sa kanilang likod, na sinang-ayunan naman ng sundalo. Habang pasugod ang mga zombie mula sa harapan, ang mga ito naman ay dinudurog nila Minsuk gamit ang pampatag ng daan. Hindi nagtagal ang grupo ay dumating na sa lugar na kanilang gustong puntahan, na kanila namang ikinatuwa. Ayon kay Minsuk, ang lugar daw na ito ay nakasurvive ng matagal mula sa kanyang nakaraang buhay. Isa din daw ang checkpoint na ito para marating niya ang Daejeon. Natuwa si Minsuk dahil sa 8 araw lamang ang inabot niya para marating ang lugar na ito. Napagtanto niya din na hindi niya kailangang maging kampante matapos niyang lumakas ng sobra dahil maglalagay daw ito sa kapahamakan kay Dami. Ang isang lalaki ay namangha sa ating bida at sinabing wala daw talaga siyang tiwala sa kanya noong una, ngunit sinagip daw nito ang kanilang buhay. Tinanong din ng sundalo na kung dating construction worker nga daw ba ito para matutunan ang mag-drive ng sasakyang ito. Ngunit sinabi naman ni Minsuk na pinag-aralan niya daw talaga ito para makasurvive. Si Minsuk ay masaya daw na makarating sila dito ng ligtas, na ipinagpasalamat naman ng kapitan. Napansin ni Minsuk ang pagpapasalamat ng dalaga at ipinaulit, ngunit ito naman ay hindi na inulit ang kanyang pasasalamat. Habang naiirita si Yeri sa ating bida, ang mga sundalo naman ay welcome na din ang pagdating ni Kapitan Cha Yeri. Siya ay nagtaka na kung kilala nga daw ba siya nito, na sinang-ayunan naman ng sarhento dahil pinaalam na daw ni Colonel Cha ang tungkol sa pagdating nito. Habang nagtataka ang dalaga sa ibig sabihin nito, sinabi naman ni Sergeant Lee na sinabihan daw sila ng Colonel na siguradong si Kapitan Cha na daw ang babaeng gagawa ng eksena bago ito makapasok sa base, na kanya namang hindi nagustuhan habang tinatawanan siya ng kanyang mga kasamahan sa sulok. Tinitigan niya ng masama ang mga ito habang tinatanong si Sergeant Lee kung nasaan si Colonel Cha. Mula sa labas ng sasakyan, si Dami naman ay nagulat na naman sa balak gawin ng kanyang tatay. Si Kapitan Cha Yeri ay biglang nagulat matapos malaman na may kinakalaban na zombie isa ngayon si Colonel Cha. Tinanong niya din na kung may mga kasama nga daw ba itong tauhan, na hindi naman sinang-ayunan ni Sergeant Lee. Habang siya ay biglang nauutal, sinabi naman nito na mag-isa lang si Colonel Cha na kinakalaban ang zombie. Mula sa likod na gate ng kanilang base, ang isang sundalo naman ay sinabing 37 minutes ang bagong record ni Colonel Cha. Habang bagsak ang zombie sa lapag, siya naman ay biglang napangiti at hiniwa ang ulo ng zombie. Ang kanyang mga kasamahan ay nag-alala sa kaligtasan niya, kaya naman gumamit na lang daw ito sa susunod ng baril, ngunit siya ay napatawa na lang at sinabing hindi siya magagawang matalo ng mga ganitong klaseng zombie. Kung sakaling maabot daw ng 2 ang kanyang level ng lakas, makikita din daw nila balang araw ang mga pag-atake ng kanilang mga kalaban ng sobrang linaw. Ang dalawa ay tila hindi nagustuhan ang sinabi ng Colonel, ngunit wala naman daw silang magagawa dahil ito ang totoo. Si Colonel Cha ay hinilot ang kanyang balikat habang sinasabing medyo tumatanda na siya. Nainis din siya at sinabi na kung wala nga daw bang magpapakita na isang malakas na kalaban. Ang napabagsak niyang zombie ay biglang napatayo, na kanya namang agad napansin at napagtantong buhay pa ito. Habang pasugod na ang zombie, si Minsuk naman ay biglang dumating dala ang kanyang sasakyan at dinurog ang kalaban. Ang dalawa ay bigla na lang din nagulat sa pagdating ni Minsuk. Si Colonel Cha ay naghanda, ngunit bigla naman siyang nagulat sa kanyang nakita. Habang pinagmamasdan niya si Minsuk, ito naman ay naglalabas ng napakalakas na aura. Nagpakilala din si Minsuk sa Colonel at sinabing nabalitaan niya ang tungkol sa nangyayari, kaya naman agad daw siyang pumunta para tumulong. Si Colonel Cha ay biglang bumuelo at umatake, na ikinagulat naman ng dalawa at sinabing hindi pwedeng umatake ang kanilang Colonel ng sibilyan. Ang isang sundalo ay nagulat matapos makitang napigilan ni Minsuk ang sandata ni Colonel Cha.
Ang boss ay sinabi naman na pumasok na agad ang dalawa at itaas ang red alert dahil sa isang halimaw daw ang kanyang kaharap. Tinawag ni Minsuk ang pangalan ng kornel na kanya namang ipinagtaka. Matapos durugin ang sandata ng kornel, ito naman ay muling nagulat. Ayon kay Minsuk, kailangan niyang manatili sa lugar na ito, ngunit kailangan niya daw kumbinsihin ang kornel. Si Minsuk ay patuloy dinurog ang sandata habang sinasabi na kailangan niya itong makumbinsi sa paboritong pamamaraan ni Cornel Cha. Matapos niyang matuwa sa nirekomenda ni Minsuk, siya naman ay naghanda ng lumaban upang ipakita daw kung sino siya sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Si Cornel Cha ay nagtaka na kung gusto nga daw ba siyang labanan ngayon ni Minsuk. Naghanda na din ito at tinanggal ang mga sagabal na bagay sa kanyang katawan. Matapos niyang makapaghanda para lumaban, siya naman ay kumilos ng mabilis at tuluyan ng sumugod kay Minsuk. Habang nagkakaroon ng red alert sa loob ng base, ang mga bagong dating naman ay nagtaka kung anong nangyayari. Tinanong ni Yeri kung anong nangyayari, ngunit sinabi naman ng sundalo na hindi niya din alam, ngunit sumunod na lang daw sila sa procedure. Ang isang kapitan ay dumating at tinanong na kung siya nga daw ba si Kapitan Cha. Tinutukan niya din ito ng baril at sinabing magpaliwanag, ngunit ito ay nagtaka lang naman sa nangyari. Si Kapitan Guak ay sinabi naman na ang isang halimaw ay binanggit ang pangalan ni Kapitan Cha, na ipinagtaka naman ng dalaga. Si Guak ay sinabi naman na ang pangalan ng tinutukoy niya ay si Ryu Minsuk, na ikinagulat namang marinig ng grupo ni Kapitan Cha Yeri, ganon na din si Dami. Si Minsuk ay bumuelo ng pag-atake, na nagawa namang mabasag ang konkretong pader. Dahil sa lakas ng ipinapakita ni Minsuk, ang Cornel naman ay nagduda sa sinabi nitong isa siyang tao. Matapos ang malakas na sipa ni Cornel Cha, si Minsuk ay bigla namang nawala at biglang sumulpot sa harap ng Cornel. Siya ay nagawang makaiwas sa atake, na kanya namang ikinagulat na nakaiwas siya. Siya ay bigla ding sumuntok kay Minsuk at nagawang makatama na nakapagpaatras naman sa kanya. Ang Cornel ay kwenelyuhan si Minsuk at tinanong na kung pinagtritripan nga daw ba siya nito. Sinabi niya din na nagpigil si Minsuk sa mga suntok na pinakawalan nito kanina, na kanya namang sinang-ayunan, na nagpainis naman sa Cornel habang ito ay nagugulat. Ayon kay Minsuk, nagpigil siya dahil ayaw niya daw aksidenteng mapatay ang Cornel. Mula sa isipan ni Cornel Cha, tama ang sinabi ng ating bida. Dahil simula pa lang daw ng kanilang laban ay naramdaman niya na agad ang napakalayong agwat ng lakas nila sa isa't isa. Tinanong ng Cornel na kung ano nga daw ba ang gusto nito, kaya naman sinabi ni Minsuk na kailangan nito ang proteksyon ni Cornel Cha. Siya ay bigla namang napatawa at sinabing isang halimaw si Minsuk, kaya naman nagtataka siya sa sinasabi nito. Si Minsuk ay sinabi naman na hindi para sa kanya ang proteksyon dahil para daw ito sa kanyang anak, na ikinagulat namang marinig ni Cornel Cha. Habang nakikiusap si Minsuk na tanggapin silang lahat ng Cornel sa kanyang base, ito naman ay walang masabi at nakanganga lamang. Bigla ding lumuhod si Minsuk at sinabing gagawin niya ang lahat para sa Cornel kapag tinanggap sila nito sa kanilang base. Ang gabi ay mabilis nang sumapit sa lugar, kung saan pinapasok na nila ang mga sibilyan na bagong dating. Ang mga tao ay pinag-usapan din ang tungkol kay Minsuk na usap-usapan ng mga sundalo kanina na isang halimaw. Mula sa isang madilim na kwarto, si Minsuk naman ay nakagapos sa mga kadena. Naalala niya din ang pagpayag ng Cornel sa kanyang alok at tinanong na kung paano siya magtitiwala sa isang peligrosong tao na katulad ni Minsuk. Siya ay sinabi naman na ikulong at igapos siya ni Cornel Cha, na kanya namang ikinagulat. Habang nag-iisa si Minsuk sa loob ng kulungan, iniisip niya naman na kailangan niyang patunayan sa lahat na hindi siya banta para sa kanila. Mula sa bintana ay may parating at ito ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Dami. Tinanong ni Minsuk kung ayos nga lang daw ba ito, na sinang-ayunan naman ng dalaga. Ayon sa kanya, inalagaan daw sila ng mga sundalo ng mabuti at pinayagan din daw siyang pumunta dito para dumalaw. Si Minsuk ay humingi ng tawad sa kanyang anak dahil kahit nangako siyang hindi magpapapansin sa iba ay hindi niya ito nagawa. Habang inaalala niya ang pagpapaalala ng kanyang anak, ito naman ay bigla siyang tinuktukan. Pinaalala niya din na dahil sa kanyang tatay ay ligtas na nakarating ang lahat sa lugar na ito. Magkaroon lang daw palagi ng kumpiyansa ang kanyang tatay sa sarili dahil kahit na anong sabihin ng iba sa kanya, malaki naman daw ang tiwala nito sa kanya. Ang dalaga ay napansin ang oras at sinabi naman na kailangan niya ng umalis upang hindi siya pagalitan. Matapos nilang magpaalam sa isa't isa, si Dami naman ay tuluyan ng umalis habang nakangiti, ganon na din si Minsuk. Bigla na lang din siyang napahinto at napaiyak habang iniisip ang kalagayan ng kanyang tatay. Si Minsuk ay nakaramdam din ng lungkot, ngunit bigla namang may dumating na mga sundalo at sinabing gusto siyang makausap ng Cornel. Habang itinuturo ang stasyon ng Gupabal, sinabi naman ng Cornel na may na-detect silang mga survivor sa lugar 20 minuto na ang nakaraan. Sinabi niya din na may kakaibang frequency na kasama ng mga survivors sa paligid nito. Ayon kay Cornel Cha, kailangan nilang bilisan ang kilos sa misyon na ito, kaya naman kaunti lamang daw na tauhan na kailangan nila na magagaling.
Siya ay itinuro ang kanyang sarili at si Minsuk para gawin ang misyon. Muli ding ipinaalala ng Cornell na gagawin nito ang kahit na ano para sa kanyang anak, kaya naman oras na daw para patunayan ito ni Minsuk. Siya ay bigla namang kinalas ang kanyang pagkakagapos at tinanong na kung kailan nga daw ba sila aalis. Si Cornell Cha ay bigla na lang napangiti at sinabing ngayong gabi na sila aalis para gawin ang operasyon na pagsagip sa mga survivor. Mula sa ibang lugar na kung saan mukhang wala ng mga tao, sa ilalim naman ng gumuhong stasyon ay nagkukumpulan ang mga tao dito. Ang isang sanggol ay ginagalaw din ang isang lalaki na tila hindi ito nagugustuhan. Ang isang lalaki naman ay nainis sa sanggol dahil sa napakaingay daw nito. Ang nanay naman ay humingi ng tawad, habang ang isang ginang naman ay sinabing isa lamang itong sanggol na wala pang muwang. Ang sanggol ay tila may tinitignan hanggang sa ituro niya na lang ito na ikinagulat naman ng kanyang nanay. Mula sa itaas ng madilim na sulok, may halimaw naman ang biglang sumulpot. Habang nag-iingay ang mga zombie sa paligid, bigla namang may liwanag ang dumating sa kanila, na nagpatilapon naman sa mga ito. Si Cornell Cha ay natuwa at sinabi din naman na tatalunin nito ang sasakyan na dala ni Minsuk, na kanya na lang naman sinang-ayunan. Habang patuloy niyang ipinagyayabang ang nagagawa ng kanyang truck, sinabi niya naman na may dalawa silang problema. Ang isa ay ang guho sa lugar na pumipigil para makapasok sila, at ang pangalawa naman daw ay ang frequency ng mga nilalang na may kakaibang paggalaw na kasama ng mga survivor sa loob ng guho. Ayon sa kanya, wala silang dapat sayangin na segundo sa misyon na ito. Habang pinagmamasdan ni Minsuk ang pinapaliwanag ng Cornell, sinabi niya naman na medyo maluwag ang vent ng lugar upang magamit nila sa pagpasok sa lugar. Ayon sa Cornell, papasok sila sa vent at ililigtas ang mga tao sa loob ng guho. Sinabi niya kay Minsuk na kailangan nilang mailigtas ang lahat ng survivor sa lugar. Si Minsuk ay sinabing hindi magtatagumpay ang misyon, na ikinagulat namang marinig ng Cornell. Ito ay muling tinanong kung anong sinabi ni Minsuk, kaya naman muli niyang sinabi na hindi sila magtatagumpay sa pag-rescue ng mga survivor. Ang Cornell ay nagugulat habang sinasabi ni Minsuk na hindi sila nagtatagumpay sa mga nakaraan niyang buhay kahit na anong gawin nila. Ayon sa kanya, kahit na anong gawin nila ay palaging wala silang maililigtas na mga survivor sa misyon na ito. Ang nanay ng sanggol kanina ay nagsimulang magising, habang ito naman ay nakabaliktad at nakasabit sa sapot kasama ang iba pang tao, na kanya namang ipinagtaka at ikinagulat. Agad din siyang nagpanik matapos maalala ang kanyang anak. Siya ay bigla na lang din nahulog dahil sa kanyang likod. Ang ibang tao ay nagsimula na ding magising habang patuloy namang hinahanap ng babae ang kanyang anak. Ang nakasabit na tao ay nag-umpisa ding magpanik at sinabing kalasan nila siya. Ang nanay ay tinanong na kung alam nga daw ba ng lalaking nakasabit kung nasaan ang kanyang anak, ngunit ito naman ay walang ideya dahil hindi niya din daw alam kung paano siya naigapos sa lugar na ito. Siya ay minadali na din ang mga tao para kalasan siya, ngunit bigla niya namang nakita ang ginang kanina na palapit sa kanya. Nagtaka din ang lalaki na kung ano na daw ba ang ginagawa ng ginang. Habang namumula ang kanyang mga mata, ito naman ay biglang lumaki ang kanyang bunganga at biglang isinubo ang lalaki. Ang ibang tao sa lugar ay nagulat sa kanilang nasilayan. Hindi nagtagal ang lalaki naman ay bigla na lang nahulog at tuluyan na itong naging zombie. Ang mga tao ay nagsimulang matigilan hanggang sa kainin na lang ang isang lalaki. Ang ibang zombie sa lugar ay nagsimula ng dumating kaya naman nagsimula ng tumakbo ang mga tao habang nagtataka kung bakit may zombie sa lugar na ito. Ang nanay ay patuloy pa ding nag-aalala na kung nasaan na nga daw ba ang kanyang anak hanggang sa marinig niya na lang ang boses nito. Siya ay napasulyap sa isang sulok at nakita ang hagdan pababa. Ang lalaki ay nagtaka sa ginawa ng babae dahil ang lugar na balak niyang puntahan ay naharangan na din daw ng guho. Ang tatay ng binata ay sinabing dali ang kumilos ng kanyang anak, ngunit ito naman ay nagulat at napasigaw dahil sa mga parating na zombie sa kanila. Ang nanay ay patuloy sinundan ang boses ng kanyang anak hanggang sa marating niya na ang pinakamababang parte ng hagdan. Hindi nagtagal siya ay nakita ang dambuhalang zombie na kamukha naman ng kanyang anak. Matapos masilayan ang nakakatakot na itsura ng zombie, ito naman ay naghanda na din na umatake sa nanay na kanya namang ikinagulat. Ang babae ay hindi naniniwala sa mga nangyayari at naniniwalang isa lamang itong masamang panaginip. Ilang sandali pa, may pagsabog na nangyari sa lugar na nagawa namang makapagpahirap sa dambuhalang zombie. Habang pinagmamasdan ng babae ang nangyayari, ang eksena naman ay nalipat sa dalawa na kung saan patuloy sinasabi ni Minsuk na hindi magtatagumpay ang Cornell sa misyon na ito. Sinabi niya din na may naisip siyang kakaibang paraan, at ito ay ang hindi pantaong pamamaraan para mailigtas ang natitirang mga tao sa lugar. Ang eksena ay nalipat sa dalawa kanina kung saan pinag-uusapan nila ang tungkol sa zombie na eater. Biglang nagulat si Cornell Cha matapos sabihin ni Minsuk na nag-evolve ang mga zombie, nagiging mas mautak din daw ang mga ito at nagiging mas malakas. Ayon sa kanya walang katapusan ang panganib na ipaparanas ng mga zombie sa kanila.
Ang eksena ay nalipat sa kasalukuyan kung saan inatake na si Cornel Cha ng tauhan niyang naging zombie. Habang pinipigilan ito ng Cornel, naalala niya naman ang sinabi ni Minsuk na pumunta siya dito sa kanyang lugar dahil sa kanya. Habang ipinapakita ang lakas na mayroon si Cornel Cha habang pinipigilan ang zombie, siya naman ay mano-manong ginamit ang kanyang lakas upang tanggalin ang ulo ng zombie. Ang isang sundalo ay nagtaka kung paano nagkaroon ng zombie sa loob ng kanilang base. Ang kanilang boss ay inutusan ang kanyang mga kasamahan na dalhin nila ang mga sibilyan sa shelter, ngunit ito ay hindi naman makakilos at makapagsalita. Ang Cornel ay biglang sumigaw at tinanong na kung gusto na nga daw ba nilang mamatay, na kanila namang itinanggi at bigla na lang din kumilos para sundin ang utos ng kanilang boss. Si Cornel Cha ay nagtaka na kung paano nakapasok sa kanyang lugar ang virus na ito. Siya ay nagulat sa kanyang nakita dahil may kahina-hinalang kagat ng insekto sa leeg ng zombie. Bigla na lang din siyang napalingon sa mga sumisigaw, habang sila iglot naman ay hinahabol ng mga zombie na sundalo. Ang zombie ay biglang nakatanggap ng sipa mula sa Cornel, kumuha din ito ng piraso ng kahoy at tuluyan ng tinusok nito ang nilalang. Ang isang sundalo ay inutusan niya para kunin ang kanyang sandata, habang ang isa naman ay ipinatawag niya si Minsuk. Habang pasugod ang mga zombie, ang dalawang sundalo naman ay umalis na rin. Si Cornel Cha ay nagsimulang mainis sa mga zombie at tuluyan ng nilabanan ang mga kalaban. Habang sinasabi na kaharian niya ang lugar na ito, siya naman ay patuloy pinapatay ang mga zombie sa paligid. Habang pinagtutusok niya ang mga ulo ng kalaban, may bigla na lang sumulpot sa kanyang likod na nagawa namang makapagpasigaw sa kanya. Ang eksena ay nalipat sa ibang tao kung saan narinig na rin nila ang black alert na mayroon sila. Mula sa loob ng shelter sinuotan na naman ni Minsuk ng helmet si Dami at sinabing huwag itong tatanggalin kahit anong mangyari. Ang dalaga ay napansin naman na mukhang sobra na ang ipinasuot ng kanyang tatay ngayong pagkakataon. Tinanong niya din na kung alam nga daw ba ng kanyang tatay kung anong klaseng zombie ang kanilang kaharap. Ayon kay Minsuk Muski ang tawag sa mga zombie na ito na may anyong lamok. Ayon sa kanya nagiging zombie ang mga nakakagat nito. Iniisip niya din na ngayon niya lang nakaharap ang ganitong klaseng sitwasyon. Siya ay nawalan na din ng pakialam kahit anong dumating na sakuna dahil hindi niya daw pwedeng hayaan na mamatay pa ang kanyang anak. Siya ay iniisip din isang bahagi lamang ang mga lamok dahil nasa ibang lugar daw ang pinakapangunahing katawan ng mga ito. Mula sa labas ng shelter, si Kapitan Chayeri naman ay nagulat sa Muski na tinutukoy ng kanyang tauhan. Ayon sa sundalo nang galing daw ang impormasyon sa zombie expert, kaya naman kailangan din daw ni Yeri na magbalot ng katawan upang maiwasang makagat ng mga lamok na zombie. Siya ay bigla na lang natahimik matapos marinig ang pangalan ni Minsuk. Matapos niyang maalala ang pagiging malapit ng dalawa, ito naman ay bigla na lang nainis. Ang dalaga ay inutusan na din ang kanyang mga kasama upang maging alerto sa mga lamok na zombie. Tinanong niya din na kung nasaan na ang leader ng base. Habang nauutal ang lalaki, bigla naman siyang tinawag ng isa niya pang kasamahan sa itaas ng pader. Ayon sa kanya may isang zombie sa labas na ipinagtaka naman ni Yeri. Ayon sa lalaki may kakaiba itong itsura na ipinagtaka naman ng dalaga. Habang hindi niya alam kung paano ito ilalarawan, siya naman ay muling sumulyap sa halimaw at sinabi na para itong isang palaka. Mula sa malapitan, ang nilalang naman ay unti-unting ibinuka ang kanyang bunganga ng bigay todo. Bigla na lang din itong naglabas ng maraming lamok sa kanyang bunganga na agad namang inireport ng sundalo na ikinagulat naman ni Kapitan Cha. Habang palapit na ang mga lamok sa kanila, ang sundalo naman ay wala nang nagawa kundi ang sumigaw ng malakas. Si Yeri ay sinabihan naman ang kanyang mga kasama na agad pumasok sa gusali. Siya ay bigla na lang din nagulat matapos makita si Minsuk na tumalon ng napakataas. Napasabi na lang din siya na imposibleng mangyari ang kanyang nakikita. Mula sa eksena kanina ang lalaking inutusan ng Cornel ay tinawag si Minsuk, ngunit agad naman siyang tumanggi sa kung anuman ang sasabihin ng lalaki dahil sa isa daw siyang sibilyan. Naiinis niya ding sinabi na kahit anong mangyari ay mananatili siya sa tabi ng kanyang anak. Siya ay biglang sinuotan ng helmet ng kanyang anak, habang sinasabi ni Dami na kahit leyon ay hindi na siya makakagat mula rito. Ayon sa dalaga gusto niyang mailigtas ang lahat ng taong nandito, ngunit hindi niya ito kayang gawin. Habang inaabot ni Dami ang kanyang tatay sinabi niya namang may kakayahan ito para iligtas ang mga tao rito. Matapos niyang maghanda para sunugin ang mga kalaban, siya naman ay inaalala ang sinabi ng kanyang anak na iligtas nito ang lahat. Kaya naman tuluyan niya na ding sinunog ang mga lamok na inilabas ng palakang zombie. Ayon kay Minsuk isang skinwalker ang nilalang na ito, isa din daw itong spider type na kung saan hinuhuli nito ang mga tao ng walang malay. May kakayahan din daw ang mga ito na gayahin ang itsura ng kanilang biktima. Ang zombie ay bigla na lang umatake at naglabas ng sapot, ngunit nakatayo lamang naman si Minsuk. Ayon kay Minsuk init daw ang kahinaan ng mga gagamba, at bigla na lang bumagsak ang dambuhalang zombie.
Si Minsuk ay nag-umpisa ng kumilos at pinaulanan ng atake ang zombie upang tuluyan na itong tapusin. Matapos niyang bumuelo ng malakas na suntok, siya naman ay biglang nagtaka sa bagay na tumama sa kanya, nakagagawa ng babae, habang sinasabi na tumigil na ito. Ang nanay ay sinabi din na huwag nitong saktan ang kanyang anak. Matapos mapagtanto ni Minsuk ang nangyayari, ang zombie naman ay biglang sumugod sa kanya at gumawa ng kakaibang tunog. Si Minsuk ay napaatras ng dahil sa ingay na ginagawa nito, habang ang babae naman ay biglang nakaramdam ng kakaiba na nakapagpabagsak naman sa kanya. Habang patuloy na nag-iingay ang zombie, ito naman ay itinutok pa lalo kay Minsuk ang malakas niyang pag-iingay. Si Minsuk ay nagsimula ng manghina at nagsimula na ding mapapikit at mawalan ng malay. Matapos maalala ang kanyang anak at ang mga sinasabi nito sa kanya, siya naman ay nagkaroon ng lakas para bumangon. Inuntog niya din ang kanyang ulo sa lapag ng maraming beses upang mapanatiling gising ang kanyang sarili. Habang patuloy sa pag-iingay ang zombie, bigla naman itong sinuntok ng malakas ni Minsuk. Ang zombie ay nagsimulang umiyak na parang sanggol, ngunit muli naman itong inatake ni Minsuk hanggang sa bumagsak na lang ito. Ang zombie ay paunti-unting bumabangon, ngunit sinabi namang ni Minsuk na huwag nitong gayahin ang iyak ng sanggol. Sinabihan niya din ito na dapat sumigaw ito katulad ng mga kagaya niyang zombie, na agad namang sinunod ng halimaw, ngunit bigla na lang din naman itong tinapos ni Minsuk. Mula sa mga nakatakbong tao sila ay nakarating sa isang kwarto at pinipigilang makapasok ang mga zombie. Nagpanik din sila dahil katapusan na daw nila kung makakapasok ang mga zombie sa loob ng kwarto. Ang binata ay napansin na masyadong tahimik ang mga zombie, kaya naman hindi nila malaman kung saan nanggagaling ang mga ito. Ngunit pinatahimik lang naman siya ng kanyang tatay at sinabing magpatuloy lang ito sa pagharang ng pintuan. Siya ay may napansin at sila naman ay nagsimulang maubo dahil sa usok na nakakapasok sa loob ng kwarto. Ang isang lalaki ay sinabi din naman na katapusan na nila, na ikinainis naman ng tatay ng binata at sinabing malas ang sinasabi ng lalaki. Ang anak niya ay may napansin mula sa labas, na ipinagtaka naman ng kanyang tatay. Ayon sa kanya tumigil na ang mga pagkilos ng mga zombie sa labas, ngunit ang pintuan naman ay biglang nabuksan gamit ang malakas na puwersa. Ang binata ay sinabing mag-ingat ang kanyang tatay, ngunit ito naman ay tinanong na kung sino nga daw ba ang dumating. Mula sa sumunod na eksena ang ating bida ay nagawa namang makapasok sa kwarto at nagawang matapos ang mga zombie at masagip ang babaeng nanay. Mula sa labas ng stasyon, ang vent naman ay biglang nagbukas na agad namang napansin nila Cornelcha na bigla namang nakapagpangiti sa kanya. Matapos ang misyon nagawa nilang mailigtas ang 37 survivors sa lugar. Ang isang sundalo ay nakakita din ng maliit na bola ng sapot, habang ang isa naman ay biglang nakagat ng kung anong insekto na kanya namang ipinagtaka. Ang anak ng babae ay bigla ding natagpuan sa loob ng sapot na nagpasaya naman sa kanya ganon na din sa sanggol. Ilang sandali pa, si Dami ay nagulat sa kanyang nakita. Habang nagsasaya ang mga tao sila naman ay binansagan si Minsuk bilang mahimalang tao na kanya namang tila nagustuhan. Ang isang sundalo ay mas lalo bumilib kay Minsuk habang si Kapitan Cha naman ay walang masabi. Si Cornelcha ay masaya ding nagdiwang at sinabing nakapasa na si Minsuk sa kanya. Ang ating bida ay may napansin at ito ay walang iba kundi si Dami. Sila ay masayang makita ang isa't isa at tuluyan ng niyakap ang isa't isa. Matapos ang misyon na kanilang ginawa, ang eksena naman ay nalipat sa baraks ng mga sundalo. Ayon sa isang sundalo, bigla na lang daw ubo ng ubo ang sarhento matapos ang kanilang misyon. Nagtaka din siya dahil ngayon ay palagi na lang itong natutulog. Umalis na din ang sundalo at sinabing magdadala siya ng gamot mamaya para sa kanyang kasamahan. Habang natutulog ng mahimbing ang sundalo, may bigla namang umumbok sa kanyang leeg na tila kagat ng isang insekto. Hindi nagtagal ito ay bigla na lang din nagbagong anyo ng nakakatakot. Habang nagkakasiyahan ang mga tao, matapos ang matagumpay na misyon, ang Cornel naman ay masayang umiinom ng kanyang beer. Ayon sa kanya noong unang makita niya si Minsuk ay alam niya ng malakas ito, ngunit hindi niya daw inaasahan ang nagawa ng ating bida. Habang tulala si Minsuk sa isang sulok, sinabi naman ng Cornel na magaling talaga ang ginawa nito. Habang may naglalandian sa background, sinabi naman ni Cornelcha na hindi sila pwedeng magsaya ng magdamag dahil siguradong maiinggit daw ang mga kasamahan nilang sumakabilang buhay. Inalok niya din na uminom si Minsuk at sinabing magpakasaya sila para sa mga pumanaw at para sa kanilang nananatiling nakasurvive. Matapos nilang mag-cheers, tinanong naman ni Minsuk na kung wala nga daw bang tatanungin ang Cornel sa kanya na kanya namang ipinagtaka. Habang sinasabi ni Minsuk ang mga kakaibang nangyari, tinanong niya naman na kung hindi nga daw ba nagtataka ang Cornel. Ayon sa kanya alam niya na daw na ipinagtaka naman ni Minsuk. Sinabi din ng Cornel na hindi siya interesado sa mga kwento. Ayon sa kanya interesado lang siya sa kagustuhan ng isang tao na iligtas ang ibang tao dahil ang mga taong inililigtas lang daw nila ang mahalaga na ikinatuwa namang marinig ni Minsuk.
Ayon kay Minsuk, hindi pa din nagbabago ang Cornell, na ipinagtaka naman nito, na agad namang binawi ni Minsuk ang kanyang sinabi. Habang patuloy nagsasaya ang lahat, nagtaka naman si Cornell Cha kung anong ginagawa ni Minsuk sa lugar na ito, dahil ayon sa kanyang pagkakaalam sa Daejeon ang destinasyon nito. Gamit ang lakas ni Minsuk, kakayanin daw nito ang makarating sa lugar ng walang problema. Ayon kay Minsuk, may kailangan daw siyang gawin sa base na ito, na ipinagtaka naman ng Cornell. Siya ay malungkot ding sinabi na tuwing nagmamadali siya ay laging may nangyayaring hindi maganda. Si Cornell Cha ay sinabi naman na ang anak nito ang kanyang tinutukoy, na ipinagtaka naman ni Minsuk kung paano niya ito nalaman, kaya naman sinabi ng Cornell na halata ito sa mga tingin ni Minsuk sa kanyang anak. Ayon sa kanya, mahirap daw talagang maging ama, lalo na ang alagaan ang kanilang mga anak. Si Minsuk ay bigla namang nagtaka dahil sa hindi niya makita si Kapitan Cha. Si Cornell Cha ay bigla na lang natahimik at agad tumagay ng isang tagayan, na ipinagtaka naman ni Minsuk. Si Dami ay lumapit sa kanyang tatay, na ipinagtaka naman nito. Ayon sa dalaga, mauuna na daw siyang magpahinga dahil sa pagod na siya. Si Minsuk naman ay inalok ang kanyang anak na ihatid na ito dahil sa dilim daw ng daan papunta sa kwarto nito. Habang paalis na ang mag-ama, pinagmasdan naman ito ng Cornell at sinabing isang tatay talaga ang lalaking ito. Habang siya ay napapangiti, iniisip niya namang hindi niya pwedeng basta na lang hayaang makaalis si Minsuk. Nagpasalamat din siya kay Minsuk dahil sa kanya ay maisasagawa niya daw muli ang kanyang plano. Mula sa isang sulok ay may dumating na ikinatuwa naman ni Cornell Cha dahil sa inaasahan niyang dumating na ang kanyang beer. Bigla na lang din siyang nagulat sa kanyang nakita habang nagkakamot ang kanyang tauhan at sinabing may problema ang kanilang base. Habang naglalakad ang mag-ama, siya naman ay pinagmasdan ang kanyang anak at muling naalala ang mga sinabi ni Cornell Cha. Siya ay tinawag si Dami na kanya namang ipinagtaka. Ayon kay Minsuk, may gusto siyang itanong. Tinanong nito na kung natatakot nga daw ba si Dami sa kanya. Ayon kay Minsuk, kahit nag-iba na ang kanyang itsura, ay tinanggap siya ng kanyang anak ng walang alinlangan. Muli niyang tinanong ang kanyang anak, ngunit siya naman ay nagulat matapos sumang-ayon ni Dami na natatakot siya. Ayon sa dalaga, natatakot siya dahil sa maaari daw siya nitong patayin anumang oras. Sinabi niya din na ayaw niya ng magkunwari, kaya naman tinanong niya si Minsuk na kung nasaan na nga daw ba ang kanyang totoong tatay. Si Minsuk ay biglang tinawag ng kanyang anak at ito ay tuluyan ng nagising sa kanyang imahinasyon. Tinanong ni Dami na kung ano nga daw ba ang malalim na iniisip ng kanyang tatay, ngunit sinabi niya namang wala siyang iniisip. Ang dalaga ay sinabi namang napaka-boring ng kanyang tatay habang ito ay inuubo. Napansin ni Minsuk na malala ang ubo ni Dami at tinanong na kung ayos nga lang daw ba ito. Sinabi niya ding mauna na ito sa loob habang siya naman daw ay kukuha ng gamot. Siya ay biglang nagulat at tinawag si Dami na kanya namang ipinagtaka. Si Minsuk ay bigla na lang umatake sa kanyang anak na kanya namang ikinagulat at tuluyan ng napasigaw. Matapos ang ginawa ni Minsuk, nagtaka naman ang dalaga na kung ano ang ginawa ng kanyang tatay. Mula sa kamay ni Minsuk makikita naman ang isang lamok na zombie. Bigla na lang din silang nagulat matapos marinig na nagkaroon sila ng black alert. Ang sundalo sa harapan ni Cornell Cha ay biglang nagbabagong anyo na kanya namang ikinagulat. Habang nananatiling nakatayo ang sundalo, ito ay tuluyan na din namang naging zombie. Habang patuloy niyang sinusunog ang mga lamok, ang palaka naman ay walang magawa kundi pagmasdan ang mga nangyayari. Matapos magkatinginan ni Minsuk at ng halimaw, ito naman ay biglang bumuelo at tumalon ng malakas upang makatakas, na ikinainis namang makita ni Minsuk. Siya ay may napansin din sa isang sulok na bigla namang nagawa siyang mapatalon. Ilang sandali pa siya ay lumapag na sa sasakyan ni Kapitan Cha. Tinanong ng dalaga na kung ang zombie na ito na nga daw ba ang kanilang hinahanap na gumawa ng gulo sa kanilang base. Tinanong niya din na kung alam nga daw bang patayin ito ni Minsuk na kanya namang sinang-ayunan. Si Kapitan Cha ay sinabing tapusin na muna nila ang zombie habang si Minsuk naman daw ay maghanda dahil sa marami daw siyang tanong sa kanya mamaya. Sinabihan niya din si Minsuk na huwag na muling magsinungaling ito sa kanya dahil hindi niya daw ito hahayaan, na agad namang sinang-ayunan ni Minsuk habang patuloy nilang sinusundan ang palakang zombie. Ang eksena ay nalipat sa isang madilim na kuweba kung saan pumasok na dito ang palakang zombie. Habang gumagawa ng ingay ang palaka, may bigla namang lumalabas sa madilim na sulok. Matapos makita ang isang dambuhalang halimaw, ipinaliwanag naman na isa itong slider na isang host type na zombie. Ang palaka ay tuluyan ng tumalon sa kanyang pangunahing katawan, habang ipinapaliwanag na sa madilim na lugar nakatira ang mga ganitong klase ng halimaw. Si Minsuk ay bigla na lang dumating at inatake ang palakang zombie. Ang dalawa ay nag-umpisang magtinginan sa isa't isa, habang si Minsuk naman ay mas diniinan pa ang pagdagan sa palakang zombie, na bigla namang naglabas ng mga lamok na zombie. Habang palabas na ang mga ito sa kuweba, sila naman ay biglang nasunog dahil sa kagagawan ni Kapitan Cha na pagsunog sa kanila.
Mula sa eksena kanina ang tauhan niya naman ay inireport na patapos na nilang maubos ang mga lamok na zombie sa base, na agad niya din namang ibinalita kay Minsuk. Ayon sa kanya magiging ligtas na din daw ang anak nito. Si Minsuk ay iniisip naman na mabilis lamang silang nakarecover dahil sa magaling na pamumuno ni Cornel Cha. Siya ay nagpasalamat kay Kapitan Cha, ngunit sinabi naman nitong si Minsuk naman daw ang nagligtas sa kanilang lugar. Ayon sa kanya salamat daw kay Minsuk, dahil sa impormasyon nitong nalalaman tungkol sa kanilang kalaban ay madali nilang nasolusyonan ang problema. Tinanong ni Yeri na kung paano ito nalaman ni Minsuk, ngunit sinabi naman nitong mamaya na siya magtanong dahil sa hindi pa sila tapos sa kanilang misyon. Habang pinagmamasdan nila ang palakang zombie, sinabi niya naman na kailangan nilang mapatay ang host ng zombie. Si Kapitan Cha naman ay napagtantong may tamang oras para sa kanyang mga tanong dahil ang mahalaga ay mapatay muna nila ang delikadong zombie. Matapos kumpirmahin ang kanilang unang plano, sinabi naman ni Minsuk na hindi ito magiging sapat. Mula sa kasalukuyan ang zombie ay biglang naglabas ng napakaraming palaka, at ito naman ay nagawang mapaligiran ang ating bida. Ayon kay Minsuk kailangan daw nilang mapatay ang napakaraming palaka na ilalabas ng zombie upang tuluyang matalo ang host type na zombie. Ang dalaga ay nagtaka din naman na kung may paraan nga daw ba si Minsuk para tapusin ang zombie na kanya namang sinang-ayunan. Mula sa kasalukuyan siya ay biglang inatake ang pader ng kuweba, na bigla namang nakapagpasarado sa pasukan ng kuweba. Habang nagkukumpulan ang mga zombie sa loob ng lugar, sinabi naman ni Minsuk na ang tanging solusyon ay maitrap nila ang zombie at hintayin na maubusan ito ng lakas sa pakikipaglaban. Mula sa loob ng kuweba si Minsuk ay napalibutan ng mga palakang zombie. Habang inaalala ang panganib na idinulot ng mga zombie kay Dami, sinabi niya namang perpekto ang pagkakataon na ito para ibuhos ang kanyang galit sa kanila. Matapos niyang sumugod sa mga zombie, si Kapitan Cha naman ay nanatili sa labas at naririnig ang mga pagyanig mula sa loob ng kuweba. Nagtaka din siya na kung ano nga daw ba ang binabalak gawin ni Minsuk. Ang eksena ay nalipat kung saan siya ay nagtaka sa pagsuporta na gagawin nila kay Minsuk. Ayon kay Cornel Cha hindi lang daw isang normal na tao si Minsuk dahil siya daw ang sagot sa sangkatauhan. Habang naiinis siyang maalala ang nakaraan, tinanong naman ng kanyang kasamahan mula sa radyo kung nasaan siya. Tinanong nito kung ano na ang nangyayari sa kanilang base, ngunit ito naman ay biglang nagulat sa balitang kanyang natanggap. Ang umaga ay tuluyan ng sumapit sa labas ng kuweba hanggang sa mabilis na ding sumapit ang hapon sa lugar. Ilang sandali pa may lumabas na kamay sa mga guho, at ito ay walang iba kundi si Minsuk na nakipaglaban ng napakahabang oras. Matapos tapusin ang napakaraming kalaban sa loob ng kuweba, ang katawan niya naman ay nagkabali-bali matapos niyang maghukay palabas ng lugar. Ilang sandali pa ang katawan niya ay muling bumalik sa dati na mabilis namang nakapagpagaling sa kanya. Si Kapitan Cha ay nagulat sa kanyang pagbalik sa base at ito ay matapos niyang makita si Cornel Cha. Habang duguan si Cornel Cha siya ay kumakain ng chichirya, nagtaka din siya tungkol sa itsura ni Kapitan Cha dahil mukha daw itong nakakita ng multo. Mula sa nireport sa kanya kanina nasa panganib daw si Cornel Cha, na bigla namang nagpatawa sa kanya matapos mapagtanto kung bakit ganito ang reaksyon ng dalaga. Naalala niya din na sobrang tapang nito noong nakaraang araw matapos niyang hindi sumang-ayon sa kanyang gusto. Habang patuloy siyang natatawa sa reaksyon ni Kapitan Cha Yeri, sinabi naman ng tauhan ng dalaga na pinigilan lahat ni Cornel Cha ang lahat ng zombie gamit lamang ang kanyang sariling mga kamay ng walang ibang kagamitan. Matagumpay din nilang nailigtas ang lahat ng sibilyan dahil sa ginawa ni Cornel Cha. Masayang sinabi din ng Cornel na medyo sumakit ang kanyang katawan dahil sa hindi na daw ito sanay sa aksyon tulad ng dati. Si Yeri ay paalis na habang sinasabi na isa siyang tanga para mag-alala sa isang matandang halimaw na hindi naman nagustuhan ni Cornel Cha dahil sa nakikinig daw ang kanilang tauhan sa sulok para bastusin nito ang kanyang superior. Nagulat din ang Cornel na ipinagtaka naman ni Kapitan Cha. Tinanong niya kung nasaan na nga daw ba si Minsuk at kung napatay nga daw ba nila ang pinakakatawan ng zombie. Habang walang sinasabi ang dalaga, pinaalala naman nito ang sinabi ng Cornel kahapon. Ayon sa kanya medyo naniniwala na daw siya sa sinabi nito. Ang eksena ay nalipat na din kung saan masaya ang lahat habang tulala naman ang dalaga dahil sa pagbabalik ng ating bida. Kinabukasan, ang dalaga ay nagsasanay kung paano niya nga ba ibibigay ang inumin. Bigla na lang din siyang sumabog na parang bulkan dahil sa hindi niya kayang gawin ang kanyang ginagawa. Habang patuloy nag-iisip ng ideya ang napaka-sexy na dalaga, siya naman ay napansin ng isang sundalo. Napansin niya na ito si Kapitan Cha, ngunit ang isa naman ay wala daw pakialam sa kapitan. Habang siya ay tulala sa kawalan sinabi niya naman na tama lang naman daw siguro na kausapin niya si Minsuk. Habang siya ay tila in love sa ating bida, bigla niya namang napansin ito kasama si Cornel Cha. Sinabi niya din na perpektong pagkakataon ito para lapitan si Minsuk, dahil sa tatlo silang mag-uusap ay hindi na siya paghihinalaan nito. Habang siya ay nagtatangkang sumingit sa usapan ng dalawa,
Ang Cornel naman ay nagulat sa sinabi ni Minsuk. Siya ay muli namang sinabi ang kanyang sinabi at sinabing aalis na sila ng kanyang anak sa lugar na ito mamayang gabi, na ikinagulat namang marinig ni Kapitan Cha. Matapos mapabuntong hininga ng Cornel, sinabi niya namang hindi niya magagawang pigilan ang pag-alis nito, ngunit hindi naman daw kailangang magmadaling umalis ni Minsuk. Pinaalala niya din na mamamatay ang mga tao sa kanyang lugar kung may mapanganib na zombie na naman daw ang umatake sa kanila. Kaya naman pinakiusapan niya si Minsuk na manatili muna hanggang sa makabuo na sila ng ligtas na lugar para sa mga tao. Si Minsuk ay napatanong din naman ng seryoso na kung bakit niya ito gagawin para sa mga tao sa lugar na ito. Wala din daw siyang pakialam kung mamatay o mabuhay man daw ang mga tao dito, na ikinagulat namang marinig ng dalaga. Siya ay bigla na lang lumabas mula sa isang sulok, at tinanong na kung seryoso nga daw ba si Minsuk sa mga sinabi nito, na kanya namang sinang-ayunan. Ayon kay Minsuk si Dami lang daw ang pinaka-importante sa kanya. Kaya naman wala na daw siyang pakialam anuman ang mangyari sa ibang tao. Matapos mainis ng dalaga, bigla na lang din naman itong tumalikod para umalis. Habang iniisip ni Minsuk na may nangyayaring kakaiba tuwing nakakasama niya si Yeri, ang dalaga naman ay tuluyan ng nagalit sa kanya at sinabing wala siyang aasahan sa isang halimaw na katulad ni Minsuk. Habang iniisip ni Kapitan Cha na isa siyang baliw para magustuhan si Minsuk, malalaman naman nating sinadya ni Minsuk ang mapalayo ang loob ni Yeri sa kanya bago pa ito mas lumalim. Sa ganitong paraan maililigtas niya din daw ang buhay ni Yeri. Si Cornel Cha ay sinabing huwag naman daw itong maging masungit sa kapitan. Sinabi niya din na mag-isip ng mabuti si Minsuk dahil sa mundong meron sila ngayon ay hindi sila nakakasiguro na ligtas na lugar ang Daejeon. Nirekomenda din ni Cornel Cha na magtulungan na lang silang dalawa upang gawing pinakamalakas na shelter ang lugar na ito. Siya ay napaisip naman na magandang alok ang sinabi ng Cornel dahil sa hindi daw imposibleng magawa nila ito. Ngunit sa ngayon ay wala na daw silang oras. Ayon kay Minsuk 10 taon ang inaabot bago lumitaw ang ganitong klase ng zombie sa kanyang mga nakaraang buhay, ngunit ngayong pagkakataon ay inabot lamang ito ng 10 araw. Iniisip niya din na hindi kakayanin ng lugar na ito kung sakaling may dumating na mas malalakas na mga zombie sa lugar. Si Minsuk ay muling sinabi na nakapagpasya na siyang aalis silang dalawa ni Dami sa lugar na ito mamayang gabi. Ang gabi ay mabilis nang sumapit, mula sa ibang lugar ay may mga zombie din ang nakaabang. Hindi nagtagal ang sasakyan ni Minsuk na pampatag ng daan ay dumating. Habang patuloy siyang nagmamaneho, ang halimaw naman ay biglang nahati sa dalawa. Balik sa eksena ng dalawa kanina, si Cornel Cha ay nagulat sa sinabing alok ni Minsuk. Ang eksena ay nalipat sa ating bida, kasama ang iba pang sasakyan na mayroon ang base. Habang nilalabanan ng mga tangke ang mga dambuhalang zombie, makikita namang sumama si Cornel Cha kay Minsuk upang malaman ang tinutukoy nitong lugar kung nasaan ang perpektong shelter para sa kanilang lahat. Si Minsuk ay napasulyap sa isang sulok at nakita ang kanyang anak mula rito. Habang patuloy sila sa kanilang biyahe, isinigaw niya namang kailangan nilang makasurvive hanggang sa makarating sila sa Daejeon shelter. Ang eksena ay nalipat sa isang tulay kung saan may isang dambuhalang zombie ang narito. Habang pinagmamasdan nila kung gaano kalaki ang nilalang, sinabi naman ni Minsuk na viscous ang tawag sa zombie na ito. Gamit ang kanilang drone pinagmasdan nila ang zombie mula sa malayo, habang pinapaliwanag naman ni Minsuk ang mga katangian nito. Nagtaka si Cornel Cha kung paano nila tatapusin ang nilalang na humaharang sa nag-iisang daan na pwede nilang gamitin. Ayon kay Minsuk isang nocturnal ang nilalang na ito. Bumabagal daw ang nilalang na ito kapag nasinagan ng araw. Itinuro niya rin ang parte ng katawan na kahinaan nito upang mapatay ang zombie. Tinanong ni Cornel Cha na kung may nakita nga daw bang ibang zombie ang lalaki sa paligid. Ngunit sinabi niya namang wala bukod sa dambuhalag nilalang. Habang patuloy sila sa kanilang ginagawa, ang isang sundalo naman nagsimulang maghinala na ipinagtaka naman ng isang sundalo. Ayon sa sundalo si Minsuk daw ang kanyang tinutukoy. Nagtaka ang lalaki kung bakit ang dami nitong alam tungkol sa mga zombie. Kaya naman pinaalala ng isang sundalo na dahil sa isa itong zombie expert. Siya ay hindi naman agad naniwala, nagtaka din siya sa kanilang leader dahil sa buo ang tiwala nito kay Minsuk anuman ang sabihin nito. Habang nasa likod si Cornel Cha, patuloy namang sinabi ng sundalo na mukhang nasiraan na daw ng ulo ang kanilang leader para sumunod ng walang alinlangan kay Minsuk. Ilang sandali pa, ang sundalo naman ay bigla na lang napasigaw dahil sa ginawa ng Cornel sa kanya. Si Dami ay nag-stretching matapos makalabas sa masikip na sasakyan, sumakit din ang kanyang puwet dahil sa palagi na lang siyang nakaupo sa biyahe. Si Minsuk ay bigla na lang naman lumitaw habang tinatawag ang kanyang anak na bigla namang ikinagulat ng dalaga. Ayon kay Dami dapat hindi daw basta na lang sumusulpot ang kanyang tatay. Nagsorry naman agad si Minsuk at sinabing nagdala siya ng merienda para kay Dami. Habang sinasabi na huwag na itong ulitin ni Minsuk, siya naman ay nagtaka. Ayon sa kanya masanay siya sa pangtatay na mukha na ikinagulat naman ni Minsuk.
Si Minsuk ay tinanong naman na kung hindi nga daw ba siya mukhang tatay, na ipinagtaka naman ng dalaga. Habang nagugulat si Minsuk sa nangyari, ito naman ay biglang napatawa at sinabing malaki na ang kanyang pinagbago kaya naman hindi na siya nakikitang tatay ni Dami. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, siya naman ay nagtataka sa kanyang mga pinagsasabi. Iniisip niya din na dapat hindi niya tanungin ang matagal nang tumatakbo sa kanyang isipan dahil takot daw siyang malaman ang sagot ng dalaga. Si Dami ay itinuro ang mata ni Minsuk at sinabing pareho sila ng mata. Habang kinakain niya na ang bigay na pagkain ng kanyang tatay, siya naman ay nagkwento. Ayon sa kanya, noong araw na ihatid nila ang kanyang nanay sa huling hantungan nito, yun din daw ang araw na nagsimula na nagkaroon si Minsuk ng ganitong mga mata. Ang mga mata daw nito ay palaging tinitignan siya na tila siya ang pinakanakakaawang tao sa mundo. Para din daw palaging humihingi ng tawad ang mga mata nito. Sa tuwing nakikita niya daw ito ay naiinis siya sa kanyang tatay. Para sa kanya ang pinakanakakaawang tao sa mundo ay ang kanyang tatay, na ikinagulat namang marinig ni Minsuk. Pinaalala niya din ang araw noong bigla na lang nagbukas ang pintuan at may nilalang na duguan sa kanyang harapan. Matapos niyang magulat sa kakaibang nilalang, agad naman siyang kumalma. Dahil sa muli niya daw nakita ang mga mata na tanging ito lang ang tumitingin sa kanya ng ganito. Ayon kay Dami, ang tatay niya lang daw ang gumagawa ng kanitong klaseng tingin sa kanya. Ang umaga ay mabilis nang sumapit at ang zombie ay nasa tulay pa rin, kaya naman naghanda na sila Cornelcha para labanan ito. Habang pinapasabog nila ang halimaw, si Minsuk naman ay biglang sumulpot sa isang sulok. Dahil sa ginawa niyang pagbuwelo, siya naman ay nagawa ding mahiwa ng tuluyan ang zombie. Ang isang sundalo naman ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Minsuk, habang si Cornelcha naman ay biglang sumulpot sa tabi nito. Ayon sa kanya, naiintindihan niya ang paghihinala nito, ngunit importante pa nga daw ba ito sa kanya. Matapos mapabagsak ni Minsuk ang malaking zombie, pinayuhan naman ng Cornel ang sundalo na magtiwala na lang kay Minsuk, dahil wala naman na daw silang pagpipilian kundi magtiwala sa kanya dahil sa mga napakadelikadong halimaw na lumilitaw sa kanilang mundo. Mula sa nakaraan, si Minsuk ay inabot ng mahigit 1 taon upang marating ang Daejeon, ngunit ngayong pagkakataon ay inabot lamang siya ng 14 days para marating ang kanyang pinakaasam na lugar. Silang lahat ay nagulat matapos nilang makita ang lugar, ganon na din ang ating bida. Ang nakaraang 11 days mula sa Daejeon, ang Alpha Team ng mga sundalo ay nakipaglaban sa mga zombie at nagawang maubos ang mga zombie sa paligid. Ang mga tao naman sa control room ay natuwa matapos malaman na nagawa nilang masecure ang syudad ng Daejeon. Ang lalaki ay nireport din naman na mukhang namatay na ang ibang team dahil sa nawalan na sila ng kontak sa kanila at ang tanging lugar lang na kanilang nailigtas ay ang Daejeon. Tinanong din ng isang sundalo kung nasaan na ang B1 group, ngunit sinabi naman ng lalaki na hindi na din nila ito makontak, na ikinainis naman ng lalaki. Habang iniisip na napakahirap pigilan ng kinakaharap nilang pandemya, siya naman ay napatanong na kung ito na nga daw ba ang katapusan ng kanilang bansa. Natuwa din siya bigla dahil matapos ang isang araw ay naging matagumpay ang Alpha Team sa Daejeon. Ang leader ng grupo ay nag-request upang mas mapalawak pa ang kanilang masakupan na area. Ang general ay nag-isip ng mabuti hanggang sa pumayag na siya at sinabing kailangan ng grupo na magtagumpay anuman ang mangyari, na sinang-ayunan naman ng leader ng grupo. Habang nagpapatuloy na silang kumilos, ang leader naman ay may napansin, at ito ay isang nilalang na nasa tuktok ng gusali na nag-aura farming. Mula sa malapitan makikitang isa itong zombie na may nakakatakot na itsura. Si Cornelcha ay nagtaka sa kanyang nakita. Ayon sa kanya, hindi daw ito ang lugar na kanyang inaasahan. Si Cornel ay napasabi na lang na mas maganda pa ang lugar na ito kaysa sa kanyang inaasahan. Naintindihan niya na din daw kung bakit todo ang kagustuhan ni Minsuk na makarating sa lugar na ito. Ang ibang mga sundalo naman ay natuwa matapos makitang mukhang napakapayapa ng lugar dahil sa wala man lang daw nasirang mga gusali dito. Si Dami ay napasabi na lang din na totoo nga daw talaga ang sinabi ng kanyang tatay tungkol sa lugar na ito. Matapos makita ang reaksyon ng kanyang tatay, nagtaka naman ang kanyang anak. Siya ay nainis habang iniisip na may kakaiba sa lugar. Ayon sa kanya, nasira daw noon ang malaking parte ng mga gusali ng Daejeon, habang paunti-unti naman daw nakipaglaban ang mga sundalo para mapagtagumpayan na makontrol ang lugar. Ayon kay Minsuk, tanging 3 district lang daw ang nasakop ng mga sundalo noong dumating siya dito. Ngunit ngayong pagkakataon ay mas marami ng district ang nasakop ng lugar. Nagtaka din siya na kung paano ito nangyari makalipas lamang ang 2 linggo na zombie outbreak. Dahil sa kanyang nakikitang kakaiba, ang pakiramdam niya naman ay sinasabing may maling nangyayari sa lugar. Siya ay tinawag si Dami at sinabi na simula ngayon ay manatili na lang ito sa kanyang tabi. Ngunit ang dalaga naman ay sinabing natatakot siya sa ikinikilos ng kanyang tatay. Si Cornelcha ay pinaghanda na ang kanyang mga kasama at sinabing puntahan nila ang lugar at tignan ang kalagayan nito. Ang kanyang tauhan ay tinawag ang Cornel at sinabing may gusto siyang i-report ng mabilisan.
Nagtaka si Cornelcha kung ano ito habang ang sundalo naman ay sinabing hindi naman daw ito malaking problema. Ayon sa sundalo may nalagpasan silang malawak na kapatagan kanina. Habang sila ay nasa biyahe, kanina siya ay may napansin na malalaking linya sa kapatagan na para bang may iginuhit mula rito. Nagtaka si Cornelcha kung ano ang nakaguhit sa lugar, kaya naman sinabi ng sundalo na nagtaka din siya, kaya naman nagpalipad daw siya ng drone para makita ito ng mas malinaw. Habang ipinapakita ng sundalo ang video record ng drone, nagulat naman si Cornelcha sa laki ng larawan na ito. Nagtaka din siya na kung sinong baliw nga daw ba ang gagawa nito. Si Minsuk ay dali-dali namang kinuha ang device na ipinagtaka naman ng Cornel na kung bakit ito kumikilos ng kakaiba. Matapos niyang matigilan, siya naman ay nagulat sa kanyang nakita. Mula sa parehong oras ang eksena ay nalipat sa isang gusali ng Daejeon. Ang sundalo ay nag-report na may nakita silang 10 tao na kahina-hinala kaya naman nagpadala na daw sila ng mga tauhan. Ang lalaki naman ay sinabing dalhin nila ang mga ito sa kanilang lugar at itrato daw nila ito ng maayos. Habang patuloy na nagugulat si Minsuk, makikita naman na ang larawan na nakaguhit sa kapatagan ay ang nilalang na nagbigay kay Minsuk noon ng 100 pagkakataon para mabuhay at makasurvive sa apocalypse. Ang gabi ay mabilis nang sumapit sa lugar kung saan nagtipon ang mga tao sa Daejeon at pinapanood ang mga karumal-dumal na pinagdaanan nila nitong mga nakaraang araw. Ilang sandali pa biglang nagliwanag ang paligid at bigla namang may isang nilalang ang nasa tuktok ng gusali na inaasahan namang dumating ng mga tao. Matapos mapagtanto kung sino ito, ang mga tao naman ay nagsimulang maging tila baliw na makita ang nilalang. Matapos nitong tumalon sa stage, ang mga tao naman ay patuloy nagsaya na makita siya. Mula sa mga tao malalaman din na ang pangalan ng lalaking ito ay si Duyon na kasalukuyang mayor ng Daejeon. Habang siya ay nagsasagawa ng speech tungkol sa pagka-survive nila, ang mga tao naman ay nakikinig lamang ng mabuti. Hanggang sa magsigawan na naman ang mga tao sa paligid. Habang patuloy siyang nagsasalita ng napakahaba, sinabi niya namang sila na ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Napaiyak na lang din ang mga tao dahil kundi daw dahil kay Duyon ay hindi sila makakapamuhay ng payapa. Siya ay nangako din na poprotektahan niya ang lugar na ito kahit anong mangyari na nagugustuhan naman ng mga tao na marinig. Habang patuloy niyang sinasabi ang napakahaba niyang speech, sila Minsuk naman ay nasa isang sulok at pinagmamasdan ang mga nangyayari. Si Cornelcha ay nagtaka din sa ating bida dahil kung ito na nga daw ba ang Daejeon na tinutukoy ni Minsuk. Ayon kay Minsuk ito rin daw ang unang pagkakataon na makita niya ang ganitong klaseng eksena sa lugar na ito, lalo na ang lalaking nagsasalita sa stage. Ayon kay Minsuk ang Blue Hawk Unit daw ang dahilan ng pagbangon ng Daejeon, ngunit ngayon ay tila sunod-sunuran na lang ang mga ito ng mayor ng lugar. Napansin niya din na hindi niya makita ang leader ng grupo, na kilala bilang bayani na si Shin Jiwo. Habang siya ay nagtataka sa nangyayari sa lugar at kung sino ang misteryosong lalaki, ito naman ay nagpasalamat sa kanilang goddess sa pagpapadala nito ng mga bago nilang makakasama. Habang ipinakikilala niya na ang grupo ni Minsuk, may bigla namang pampasabog ang lumitaw sa kanyang mukha, na bigla namang naglabas ng makapal na usok. Ang grupo ay biglang naubo dahil sa kapal ng usok sa paligid. Tinanong ni Minsuk na kung ayos nga lang daw ba ang kanyang anak, na kanya namang sinang-ayunan. Napagtanto ni Minsuk na smoke grenade ang sumabog at nagtaka kung sino ang gumawa nito. Siya ay biglang nagulat sa kanyang nakita, dahil habang umuubo ng malala si Duyon, ay may biglang sumulpot na sundalo na handa na siyang tapusin. Ilang sandali pa, may pagputok na nangyari na ikinagulat namang makita ng mga tao dahil ang kanilang mayor ay tuluyan ng binaril sa ulo. Ang mga sundalo ay agad namang hinuli ang salarin, na kanya namang ikinagulat matapos malaman na si Jiwo ang taong ito. Si Minsuk ay nagulat din naman matapos makita si Jiwo. Siya ay bigla na lang din napasigaw at sinabing dapat ng matauhan ang mga tao dahil patay na ang halimaw. Habang nagtataka ang mga tao sa sinasabi ni Jiwo, bigla namang tumayo si Duyon matapos mabaril sa ulo. Matapos masilayan ang nangyari, ang mga tao naman ay muli na namang nagsaya na makita si Duyon na ikinagulat naman ni Jiwo. Habang sinasabi ni Jiwo na isa daw talagang halimaw si Duyon, sinabi naman nitong mapagpala ang araw na ito dahil sa nahuli na daw nila ang huling demonyo na gusto siyang tapusin. Sinabi niya din na tatapusin nila si Jiwo na nagustuhan naman ng lahat. Nainis din sila dahil sa pagtangka nitong patayin si Duyon. Siya ay pinatahimik ang mga tao na agad niya namang napasunod. Siya ay nagpasalamat sa mga tao dahil kung hindi daw dahil sa kanila ay hindi siya muling mabubuhay. Sinabi niya din na totoong pinagpala ang mga tao sa lugar na ito. Sila ay natuwa at nagpasalamat din naman sa kanilang goddess na si Jeryong. Si Duyon ay muling nag-speech ng napakahaba na nagustuhan naman ng mga tao, habang sila Jiwo at ang grupo naman ni Minsuk ay nagugulantang sa mga nakikita nilang nangyayari. Si Minsuk ay pinagmasdan si Duyon at iniisip na kung siya nga lang daw ba kaya ang nakakaranas ng kakaiba.
Matapos mapansin ang kinakabahang si Dami, siya naman ay muling naalala ang mga nangyari simula kanina pati na din ang larawan na nakita niya mula sa kapatagan. Ilang sandali pa, siya naman ay napagtantong pareho lang sila ni Duyon na isang zombie. Mula sa isang gusali kung saan tumutuloy ang grupo ni Minsuk, ang isang sundalo naman ay inalok ang Cornell para bumalik na sa kanilang base. Ayon sa kanila maganda daw ang lugar na ito, ngunit siguradong may mali daw sa lugar na ito. Ayon sa sundalo maganda ang tumira sa lugar na ito dahil sa meron silang kuryente at malinis na tubig ngunit wala sa tamang pag-iisip ang mga tao. Nabanggit niya din na ang pinakakakaiba sa lahat ay ang lalaking si Duyon. Sinabi niya din na halos masuka siya sa palabas na ipinakita ng mga tao na ipinagtaka naman ng Cornell. Ayon sa kanya, peke lang daw ang nangyari noong pasabugin ni Jiwo ang ulo ni Duyon dahil sa nakita niya daw ang buong nangyari. Habang malinaw na nakikita ni Jihan ang mga nangyayari, napansin niya namang nakangiti lang si Duyon habang nakahanda na siyang barilin ni Jiwo. Si Jihan ay hindi nagustuhan ang palabas lalo na at mukhang gusto pa daw ng mga ito na magkaroon ng pagpatay bukas na palabas. Sinabi niya din na mas maganda kung hindi na sila madamay sa susunod na palabas ng mga tao sa lugar na ito. Ang kasamahan niya naman ay sumang-ayon kay Jihan dahil kapag tumagal pa daw sila dito ay baka masiraan na rin siya ng ulo katulad ng mga tao sa lugar. Ang Cornell naman ay pinalabas ang lahat, ngunit si Minsuk lamang daw ang manatiling maiwan. Ang dalawa ay nagtaka, ngunit hindi nagtagal ay lumabas na din naman sila. Si Minsuk ay napangiti na lang naman kay Dami nang makita niya ito. Matapos maiwan ng dalawa, tinanong naman ni Cornell siya na kung pareho nga daw ba sila ng uri ni Duyon na sinang-ayunan naman ni Minsuk. Ayon kay Cornell siya noong unang kita niya pa lang kay Duyon ay nakaramdam na siya ng hindi pantaong aura na nanggagaling sa kanya. Tinanong niya din na kung magkasabwat nga daw ba si Minsuk at Duyon at dinala lamang sila nito dito, na agad namang itinanggi ni Minsuk. Ayon sa kanya ilalagay niya lang daw sa panganib ang kanyang anak kung kinalaban niya si Cornell siya. Sinabi niya din na kakaiba din sa kanya ang taong si Duyon na agad namang naintindihan ni Cornell siya. Matapos niyang tumayo, siya naman ay sinabing kailangan na nilang bumalik sa kanilang base. Ayon sa Cornell malaki daw ang tiwala niya na kaya silang suportahan ng kanilang base. Ayon sa kanya perpekto daw talaga ang lugar na ito para gawing base. Ngunit dahil sa mga baliw na taong nakatira sa lugar na ito ay imposibleng manatili sila dito. Si Cornell siya ay muling inalok si Minsuk na bumalik na kanya namang sinang-ayunan. Mula sa isang gusali may mga nagbabantay mula sa entrance. Sila ay may napansin din sa isang sulok na walang iba kundi ang ating bida. Si Minsuk ay nagpakilala sa kanila at sinabing gusto niyang makausap ang mayor ng Daejeon. Ang isang sundalo ay nakilala si Minsuk na kasama sa mga bagong dating, habang ang isang lalaki naman ay sinabing hindi tumatanggap ng bisita ang mayor. Si Minsuk ay sinabi naman na may mensahe na lang siya na gusto niyang ipasa nila, dahil siguradong kikitain daw siya ni Duyon matapos malaman ang mensahe. Hindi nagtagal ang dalawa naman ay nagkita na. Si Duyon ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang gustong sabihin ni Minsuk sa kanya. Siya ay sinabi naman na malamang nalaman niya na ang dahilan dahil sa pagpapapunta ni Duyon sa kanya dito. Mula sa usapan ni Minsuk at ng Cornell, sinabi niya namang hindi sila basta papaalisin ni Duyon dito sa lugar. Ayon sa kanya isang malaking kulto daw ang humahawak sa lugar na ito, kaya naman kapag nahuli silang tumatakas sa lugar ay makakaranas sila ng matinding kaparusahan. Habang inaalala ang mga nakita niyang kulto noong nakaraan niyang buhay, sinabi niya namang delikado ang pagtakas na kanilang gagawin sa lugar na ito dahil maaari daw silang mamatay lahat. Sinabi niya din na malaki ang posibilidad na pareho talaga sila ni Duyon, kaya naman siguradong hindi daw siya nito magugustuhan. Ang Cornell ay nainis na kay Minsuk at tinanong na kung ano nga daw ba talaga ang plano nito. Ayon kay Minsuk sasabihin niya ang katauhan niya kay Duyon na ipinagtaka naman ng Cornell. Sinabi ni Minsuk na ipapakilala niya ang kanyang sarili sa kakaibang paraan. Mula sa kasalukuyan si Minsuk ay sinabing pareho sila ni Duyon na pinili din ng goddess. Matapos niyang matigilan, muli niya naman tinanong na kung tama nga raw ba ang kanyang pagkakarinig na sinang-ayunan naman ng ating bida. Habang siya ay tila nag-iisip, bigla naman siyang napangiti. Mabilis kumilos si Duyon at biglang inatake si Minsuk. Sinabi niya din na ipakita nito na kung totoong pinili nga daw ba talaga siya ng goddess o isa lamang siyang mapagkunwaring demonyo. Mula sa nakaraan si Duyon ay nagsimulang makaamoy ng kakaibang amoy. Ito ay kanyang hinanap hanggang sa makita niya na lang ito sa isang sulok. Nilapitan ito ni Duyon at tinanong ang kanyang pangalan, at sinabi naman nitong siya si Ryo Minsuk. Mula sa kasalukuyan, sinabi ni Duyon na hindi niya matiis ang amoy na nagmumula kay Minsuk. Siya ay hindi din daw nagustuhan ang pagpunta nito dito at magsabi ng isang kalokohan. Matapos niyang maalerto, bigla naman siyang napaatras mula kay Minsuk at bigla na lang nagkaroon ng pinsala sa kanyang mga daliri. Habang pinagmamasdan niya ang ating bida, ito naman ay nainis at bigla na lang gumaling ang daliri niyang nabali. Si Duyon ay tuluyan ng sumugod, na nakagawa naman ng matinding pagyanig sa lugar.
Hindi nagtagal ang deputy mayor ay natatarantang tumatakbo at nagtataka sa malakas na pagyanig. Ayon sa isang sundalo, may naririnig silang mga ingay sa loob, ngunit hindi daw sumasagot ang mayor kapag tinatawag nila ito. Si Sang Chong naman ay sinabing buksan agad nila ang pintuan dahil kung may nangyaring masama daw sa mayor ay mananagot ang dalawang sundalo. Ang dalawa ay nagsimulang kabahan at sinabing nagbigay ng striktong utos ang mayor na huwag pumasok dahil may importante daw silang pag-uusapan ni Minsuk. Si Song Chang naman ay nagtaka sa pangalan na binanggit ng sundalo. Habang nagpapatuloy ang labanan ng dalawa kung saan nagagawang maputulan ng braso si Minsuk, ang mga pagyanig naman ay nagpatuloy sa lugar. Matapos magkaroon ng distansya ni Duyon, siya naman ay inamin na din na hindi ito kapareho ni Shin Jiwo na puro lang salita at wala namang magawa. Ayon sa kanya, hindi niya pa din daw matanggap na magkapareho lamang sila ni Minsuk. Siya ay tila may napansin na bigla niya din namang ikinagulat dahil sa malahalimaw na aura na nakikita niya kay Duyon. Habang siya ay nagtatanggal ng kasuotan, sinabi niya namang ipapakita niya ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng goddess. Mula sa likod ng pintuan, bigla namang pumasok si Song Chang na nag-aalala sa kanilang mayor. Tinanong ni Duyon na kung anong ginagawa dito ni Song Chang, ngunit patuloy lamang itong nag-alala sa kanya. Ayon kay Duyon, nagkainitan lamang sila ng kaunti ni Minsuk. Habang kinakabahan, sinabi niya din naman na masaya siyang malaman na ayos lang ang kanilang mayor. Si Duyon ay biglang nainis at muling tinanong kung anong ginagawa dito ni Song Chang, dahil ayon sa kanya wala siyang pinayagan na pumasok dito sa oras na ito. Habang kinakabahang nagpapaliwanag si Song Chang, bigla namang napasulyap si Duyon kay Minsuk. Matapos mapayuko nito, tinanong naman ni Duyon kung anong ginagawa nito. Ayon kay Minsuk, mukhang may hindi sila pagkakaintindihan, dahil ang sinabi niya daw kanina ay hindi ibig sabihin na pantay lamang sila ni Duyon. Ayon kay Minsuk, ang tinutukoy niya ay pareho lamang silang binyayaan ng goddess at handang magsilbi kay Duyon. Mula sa nakaraan, nalaman ni Cornel Cha na gusto ni Minsuk na makuha ang loob ni Duyon. Tinanong niya din ito na kung luluhod niya daw ba ito na katulad ng ginawa niya sa kanya, na sinang-ayunan naman ni Minsuk dahil gusto daw itong nakikita ng mga taong may hawak ng kapangyarihan. Ang Cornel ay nahiya namang maalala na ginawa ni Minsuk ang diskarteng ito sa kanya. Ayon kay Minsuk, ito lang daw ang nakikita niyang paraan upang makaalis sila sa lugar na ito ng ligtas na walang nangyayaring gulo, na siguradong tatanggapin daw ni Duyon ang alok. Mula sa kasalukuyan, si Duyon ay bigla namang sinabi na nagsisinungaling lamang si Minsuk. Ayon kay Duyon, ginagawa lang ito ni Minsuk upang makuha ang kanyang loob at balang araw ay kakalabanin siya paglipas ng panahon na makaipon sila ng lakas para talunin siya. Sinabi niya din na hindi siya basta mahuhulog sa isang halatadong patibong na ginagawa ni Minsuk. Ang ating bida naman ay sinabi na wala naman daw magbabago kahit traidurin niya pa si Duyon. Ayon sa kanya, kahit subukan niya pang traidurin ito ay sigurado lamang na hindi siya magtatagumpay dahil sa mas malakas daw ng maraming beses sa kanya si Duyon. Tanging ang mga kasamahan niya lang daw ang kanyang inaalala dahil ayaw niya daw silang malagay sa panganib. Muling tinanong ni Minsuk na kung sa tingin niya daw ba nito ay nagsisinungaling pa rin siya. Matapos niyang matigilan, siya naman ay sinabing nakakainis si Minsuk dahil habang mas tumatagal niya daw itong naririnig na magsalita ay mas lalo niya na itong nagugustuhan. Si Duyon ay sinabing tinatanggap niya na si Minsuk at sisiguraduhin ang kaligtasan ng kanyang mga kasama. Habang nagtataka si Song Chang sa ginagawa ng mayor, bigla naman itong nawalan ng buhay matapos tapusin ito ni Duyon at sinabing si Minsuk na ang bagong deputy mayor. Sinabi din ni Duyon na may isa pang pagsubok na dapat mapagtagumpayan si Minsuk bago nito makuha ang kanyang buong tiwala. Mula sa nakaraan, si Cornel Cha ay binalaan si Minsuk sa mga gagawin nito dahil kung totoong leader ng kulto si Duyon ay siguradong may karumal-dumal daw itong gagawin. Habang paulit-ulit sinasabi ng mga tao na tapusin, ang pagtapos naman kay Shin Jiwo ay nakahanda na. Ang isang waiter ay inalok sila ng alak, ngunit sila Cornel Cha naman ay tumanggi. Si Dami ay tinanong din kung nasaan nga daw ba ang kanyang tatay. Ayon sa kanya, kanina pa siya nagtatanong sa kanila, ngunit wala man lang daw nagsasabi kung nasaan ang kanyang tatay. Tinanong niya din na kung ano nga daw ba talaga ang nangyayari. Matapos tawagin ni Cornel Cha ang kanyang mga tauhan, sinabi naman nitong umalis na sila at bumalik sa kanilang tinutuluyan. Habang paalis na ang grupo, ang Cornel naman ay nanatili sa lugar habang siya ay naiinis. Mula sa itaas ng crane si Duyon ay lumitaw at uumpisahan na daw nila ang pagbitay kay Jiwo. Habang nakagapos si Jiwo sa poste ng kahoy, si Duyon naman ay biglang tumulo ang luha at sinabing may malungkot siyang balita. Ayon sa kanya, sinubukan daw kaninang umaga na tumakas ng demonyong si Jiwo at nagawang mapaslang ang kanilang deputy mayor na lalo namang dumagdag sa galit ng tao para kay Jiwo. Siya ay patuloy sinasabi na kung gaano siya nalulungkot hanggang sasabihin niyang hindi na siya malungkot dahil sa nagpadala na daw ang kanilang goddess ng bago nilang deputy mayor. Habang naghahanda siyang ipakilala ang bagong deputy mayor,
siya naman ay may itinuro sa itaas at sinabi ang pangalan ni Minsuk bilang kanilang bagong deputy mayor. Mula sa eksena kanina si Duyon ay sinabi na tatapusin nila mamayang hating gabi si Jiwo. Ayon sa kanya siya daw dapat ang mismong gagawa nito, ngunit ipapasa niya na daw ito kay Minsuk. Sinabi ni Duyon na kapag tinapos niya si Jiwo ay tatanggapin niya na daw ito ng buo at walang alinlangan. Habang nagsasaya ang mga tao, si Cornelcha naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mula sa nakaraan nalaman ni Cornelcha na kailangan pumatay ni Minsuk ng tao mamayang gabi, na hindi niya naman nagustuhang marinig, kaya naman inalok niya na si Minsuk para umalis sa lugar. Si Minsuk ay hindi naman pumayag sa gusto ng Cornel na kanyang ikinainis. Ayon sa kanya masyadong delikado kung aalis na lang sila ng basta dahil nakabantay daw si Duyon sa kanilang grupo. Sinisi niya din ang kanyang sarili dahil nadamay pa daw sila sa kagustuhan niyang makapunta dito. Ayon kay Minsuk handa daw siyang isuko ang kanyang pagkatao para lang sa kaligtasan ng kanyang anak. Mula sa kasalukuyan siya ay sinindihan na ang lubid upang umpisahan na ang apoy na susunog kay Jiwo. Habang mabilsi na namumuo ang apoy sa paligid, si Jiwo naman ay paunti-unti na ding nasunog habang sumisigaw. Ang mga tao naman ay natuwa habang pinagmamasdan na nasusunog na ang itinuturing nilang demonyo na si Shin Jiwo. Hindi nagtagal na tumba na ang poste, kaya naman tuluyan ng tinupok ng apoy si Jiwo. Matapos ang ginawa ni Minsuk, si Duyon naman ay biglang lumapit sa kanya. Hinawakan niya din ito at tinanong na kung tinatanggap nga daw ba nito na maging alagad siya ni Duyon. Matapos ang sandali katahimikan, siya naman ay sumang-ayon sa alok ni Duyon. Matapos ang eksenang pagtapos kay Jiwo, ang eksena naman ay nalipat sa gusaling tinutuluyan ng grupo ni Minsuk. Matapos ihatid ng mga sundalo ang bagong deputy mayor, isinarado niya rin naman ang pintuan. Mula rito naghihintay ang grupo ni Cornelcha ganon na din si Dami. Habang tinatanggal niya ang abobot sa kanyang katawan, lumalabas namang si Jiwo ang lalaking ito. Matapos niyang magpakilala sa lahat, sila Cornelcha naman ay medyo natigilan. Bigla na lang din napangiti si Cornelcha at sinabing baliw talaga si Minsuk. Mula sa nakaraan, sinabi ni Minsuk na handa siyang isuko ang kanyang pagkatao, ngunit hindi daw sa oras na ito. Habang nagtataka ang Cornel sa balak nito, sinabi naman ni Minsuk na makinig ng mabuti si Cornelcha sa kanya. Ayon kay Minsuk kukunin niya daw ang tiwala ni Duyon, at kasabay nito ay makikipagpalitan din siya ng pwesto kay Shin Jiwo. Mula sa nagliliyab na apoy may biglang bumangon, at ito ay walang iba kundi si Minsuk. Kinabukasan ang mga tao ay naghahanda na naman ng stage para sa parating na kanilang event. Mula rito welcome din naman ni Duyon si Minsuk sa pagdating nito sa lugar. Siya ay humingi din naman ng tawad dahil sa nahuli siya ng pagdating. Sinabi naman ni Duyon na naiintindihan niya ito dahil sa mukhang napagod daw ito kagabi. Ayon kay Duyon pati siya ay napagod sa panunood dahil sa walang awa daw na pagtapos ni Minsuk kay Jiwo. Bigla niya na lang din hinawakan sa mukha si Minsuk at sinabing dumating ito palagi sa tamang oras dahil sa ayaw niya daw sa mga taong hindi siya sinusunod na agad namang naintindihan ni Minsuk. Dahil mamaya pa ang opisyal na seremonya bilang bagong deputy mayor ni Minsuk mamaya na lang daw sila magkita. Bigla niya ding sinabi na nasunog ng sobra si Jiwo, ngunit may natira daw na kaunting braso nito. Mula sa nakaraan matapos sagipin ni Minsuk si Jiwo, ang braso naman ni Minsuk ay nagsimula ng mag-recover sa matinding sunog, habang si Jiwo naman ay hindi daw inaasahan ito na makita. Matapos niyang tawagin ang ating bida, ito naman ay humingi ng pasensya sa huli niyang pagdating dahil sa nahirapan daw siyang pumunta dito nang hindi napapansin ng mga tauhan ni Duyon na agad namang naintindihan ni Jiwo. Sinabi niya din na kung hindi nang dahil kay Minsuk ay siguradong patay na siya. Ayon kay Jiwo napakahirap ng kanyang sitwasyon na habang nasa tabi niya si Duyon ay pinipigilan niya ang kanyang galit. Nakasiguro na din daw siya na hindi niya kayang patayin si Duyon, ngunit may napagtanto din siya na kaya daw patayin ni Minsuk si Duyon na kanya namang ipinagtaka na kung bakit niya ito gagawin. Ayon kay Minsuk siya na ang deputy mayor ng lugar, kaya naman wala na daw siyang rason para tapusin si Duyon. Nilinaw niya din kay Jiwo na niligtas niya ito sa kamatayan dahil sa kaya niya itong gawin, ngunit kung sakaling wala daw siyang paraan para iligtas ito ay hahayaan niya na lang daw itong mamatay. Habang nagsasalita si Jiwo, ang ating bida naman ay may gusto daw malaman. Tinanong nito na kung bakit gusto ni Jiwo patayin si Duyon. Sinabi ni Minsuk na malupit si Duyon, ngunit totoo din naman daw na prinoprotektahan nito ang mga tao dito sa lugar. Tinanong niya din si Jiwo na kung ano nga daw ba ang pinagkaiba ni Jiwo kay Duyon. Si Jiwo ay bigla na lang binasag ang kanyang tasa at tinanong na kung alam nga daw ba ni Minsuk ang totoong ginagawa ni Duyon sa lugar na ito. Tinanong niya ang ating bida na kung nakakita na nga daw ba ito ng mga taong malayang nakakapaglakad sa labas. Mula sa loob ng mga tahanan ng mga tao, ang mga ito naman ay tila baliw na nanunood lamang ng kanilang telebisyon na may simbolo ng pakpak. Ayon kay Jiwo, hindi niya alam kung paano ito nagawa ni Duyon, ngunit nasa loob ng bahay lamang daw ang mga tao na tila kinokontrol sila na parang manika.
Sinabi niya din na naniwala siya noon na prinoprotektahan ni Duyon ang lugar na ito. Inisip niya din na si Duyon noon ang kanilang pag-asa para maibalik ang kanilang bansa sa dati. Si Minsuk ay sinabi namang may kilala siyang katulad ni Jiwo na bigla namang nakapagpahatching kay Cornelcha habang ito ay nagtataka sa pinag-uusapan ng dalawa. Ayon kay Jiwo, nagagawa daw ni Duyon pangunahan ang paglawak ng kanilang nasasakupan, ngunit nakaramdam siya ng hindi tama sa mga nangyayari dahil sa kakaunti lamang daw ang mga taong kanilang naililigtas. Hindi nagtagal ang kanyang grupo ay may nakitang warehouse at may natagpuan daw sa loob nito. Matapos ang kakaibang reaksyon ni Jiwo sa kanyang nakita, makikita namang may nilalang na kumakain ng isang dalaga habang may nakasabit pang mga bangkay sa loob ng warehouse. Matapos nitong mapansin ang grupo ni Jiwo, si Jiwo naman ay napansin na si Duyon ang nilalang na ito, na bigla namang nagpasigaw sa kanya ng kakaiba. Matapos may tumama sa ulo ni Jiwo, ang mga kasamahan niya naman ay mabilis tinapos ni Duyon. Habang ipinapakita ang bakas ng kanyang pakikipaglaban sa halimaw na si Duyon, nakiusap naman siya kay Minsuk dahil ito lang daw ang kanyang pag-asa para maibalik sa dati ang syudad na ito. Ang ating bida ay sinabi naman na magkukunwari na lang siyang hindi niya narinig ang mga sinabi ni Jiwo sa kanya na ikinagulat naman nito. Si Minsuk ay sinabi din naman na kapag kinalaban niya si Duyon ay hindi niya masisiguro ang kaligtasan ng kanyang anak. Hindi din daw siya isang bayani kundi isang ama lamang na gustong mamuhay ng payapa kasama ang kanyang anak. Ang ating bida ay bigla na lang nagulat dahil sa bigla niya na lang nakita sa labas ng pintuan si Dami. Nagtaka si Minsuk na kung kailan pa ito nasa labas ng pintuan. Ngunit sinabi naman ng dalaga na nagdala siya ng panlinis ng katawan ng kanyang tatay. Habang nagpapaliwanag si Minsuk tungkol sa kanyang mga nasabi, si Dami naman ay nagtaka dahil sa wala naman daw siyang narinig sa usapan ng dalawa. Ang dalaga ay sinabing matutulog na siya, kaya naman nagpasalamat na din si Minsuk sa pangangalaga nito. Si Jiwo ay biglang tinawag si Minsuk at sinabi na may kinalaman ito kay Duyon kahit anong gawin nito na ipinagtaka namang marinig ng ating bida. Mula sa kasalukuyan si Minsuk ay masaya namang naging sunod-sunuran kay Duyon. Mula sa tenga ng ating bida narinig niya namang nagawa ng makatakas ng grupo sa Daejeon. Mula sa nakaraan si Jiwo naman ay muling tinanong na kung wala nga daw bang napansin si Minsuk sa mga taong dumalo sa rally ni Duyon. Habang nanggagalaiti ang kamay ni Minsuk, ito naman ay biglang naghanda na tila gustong umatake. Habang inaalala ng ating bida ang mga taong dumalo sa event ni Duyon, muli namang sinabi ni Jiwo na walang kahit na anong dalaga na dumalo sa event ni Duyon. Matapos maalala ng ating bida ang anak niyang dalaga, napagtanto naman ni Minsuk na kinakain ni Duyon ang mga dalaga sa lugar na ito. Mula sa kasalukuyan si Minsuk ay tuluyan ng umatake, habang nakangiti lang naman si Duyon, ngunit ang ulo naman nito ay tuluyan na ding humiwalay sa kanyang katawan dahil sa kagagawan ni Minsuk. Sana nag-enjoy kayo guys, pa-subscribe na lang po para updated kayo sa mga susunod na chapters. Maraming salamat po.